Isang mahirap na babae ang nagbukas ng online shop kalahating taon na ang nakakaraan, ngunit wala pa ring order. Ang tanging hiling niya ngayon ay ang isang malaking order na galing sa langit na babagsak sa kanya para kumita siya ng malaki. Pagkatapos niyang magsalita, isang order nga ang dumating. Nais nilang ipabili sa kanila ang Marry Me wedding dress ng designer na si Alex. Kung magtagumpay ang order na ito, maaari silang kumita ng mahigit 100,000 yuan. Ang ganitong magandang pagkakataon, hehe, ay hindi maaaring palampasin. Magbayad ng 0% na deposito muna at bayaran ang natitira kapag dumating ang item. Hindi niya inasahan na agad itong sinang-ayunan ng kabilang pani. Na-order na, ngayon ay turn na niya para patunayan ang kanyang kakayahan. Susunod, kailangan niyang makipagkita kay Alex, ang designer, para mapanatili ang kanyang reputasyon. Ang matalik na kaibigan ni Guxixi na si Xiaoya ay sadyang gumastos ng 1,000 para umarkila ng mamahaling sasakyan. Ito ang unang beses na nagmaneho siya ng mamahaling sasakyan sa kalsada at umulan pa ng malakas. Hehe, mahina na talaga siya magmaneho at nalagpasan pa siya ng sasakyang nasa likod na nagpatakot sa kanya. Muntik na niyang mabangga ang lalaki sa harapan. Kaya dali-dali niyang inikot ng malakas ang manibela. Napansin ng lalaki ang panganib at mabilis na umiwas sa isang tabi. Ngunit bumangga pa rin ang sasakyan sa isang puno. Hehe, hindi nag-isip sa sarili, dali-daling bumaba ng sasakyan para tingnan ang kalagayan ng lalaki. Kuya, okay ka lang ba? Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at nakita ang pamilyar na mukha at bosisito ang babaeng minsan nang tumulong sa kanya noong bata pa siya. Sinasabi niya na siya ang matagal na niyang hinahanap. Matapos ang ilang sandali, nakabawi ang binata. Ako. Ayos lang ako. Pagkatapos, narinig niya na nagmamadali si Guxixi sa isang party, kaya kusa siyang nag-alok na ihatid ito. Bago sila umalis, humingi pa siya ng contact number ni Guxixi. Boss, siya ba ang hinahanap mo? Parang hindi niya na ako naaalala. Nagmamadaling dumating si Guxixi, ngunit hindi niya makita ang kanyang imbitasyon na iwan pala niya ito sa kotse. Anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng palampasin ang order na may ilang daang libong yuan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang gwapong si. Pahintuin mo siya, kaya palihim na sumunod si Guxixi kay Yin Sichen. Gumamit siya ng kaunting panlilinlang upang makapasok. Akala niya ay walang nakakaalam sa ginawa niya, ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang nakita ni Yin Sichen ang nasa isip niya. Tinitigan siya ni Yin Sichen na nagpatakot sa kanya at pinatakbo siya agad. Pagkaalis niya kay Yin Sichen, may lumapit sa kanyang isang estranghero. Para maiwasan ang mga hindi kinakailangang gulo, bumalik na lang si Guxixi sa tabi ng si. Sa totoo lang, alam na niya noon pa ang balak ni Guxixi at alam niyang ang layunin niya sa pagpunta sa party ay makipagkita kay designer Alex. Kaya, sadya niyang tinanong si Guxixi kung sino iyon. Alam naman ni Guxixi, syempre, na ang misyon niya ngayong araw ay bilhin ang wedding dress nito. Sadyang sinabi ni Yin Sichen kay Guxixi ang mga gusto ni Alex at pagkarinig niya rito, agad niyang sinunggaban ang pagkakataon. Kusang lumapit si Guxixi kay Alex at sinabi sa kanya ang mga sinabi ni Yin Sichen sa kanya. Gaya ng inaasahan, lubos na humanga si Alex sa mga salita ni Guxixi. Habang masigla silang nag-uusap, biglang dumating ang security at hiniling ang imbitasyon ni Guxixi. Wala siyang magawa kundi sabihin na nasa kanyang kasintahan ang imbitasyon, ngunit pinilit siya ng security na sabihin ang pangalan nito. Ngayon, yari na siya ito ang una nilang pagkikita ng si. Paano niya malalaman ang pangalan nito? Gaya ng inaasahan, dinala si Guxixi sa interrogation room. Gusto pa nga nilang tawagan ang pulisya. Nang marinig ito ni Guxixi, labis siyang natakot. Hindi pa niya hawak ang wedding dress, hindi siya pwedeng paalisin ng ganito. Sa kritikal na sandaling ito, dumating ang si Guxixi. Doon niya lang nalaman na ang lahat ay gimmick lang niya. Nalaman pala niya agad na ginagamit siya ni Guxixi para makapasok sa party. Ngunit hindi niya ito ibinunyag at ngayon ay narito siya na nagpapatunay na mayroon din siyang kailangan sa kanya. Kaya mabilis silang nagtulungan. Sa pagkakataong ito, opisyal na naging kasintahan ni Yin Sichen si Guxixi. Personal pang ang isinuot ng Sisi sa kanya ang isang kwintas. Bumalik silang dalawa kay Alex. Nang makita ni Alex, agad niyang nakilala na ang kwintas ni Guxixi ay disenyo ng kanyang yumaong asawa. Sinamantala ni Guxixi ang pagkakataon para mag-alok na bilhin ang kanyang Marry Me wedding dress. Tuwang-tuwa rin si Alex na pumayag at inischedule siya para bukas sa hotel room 3,303 anumang oras. Salamat ng marami sa iyo. Ang misyon ngayong araw ay masasabing lubos na matagumpay. Pagkaalis niya, dahil sa sobrang saya, aksidente siyang natapilo. Nang makita niyang malapit na siyang mahulog sa tubig, mabilis na tumakbo ang ihi para alalayan siya. Dahil sa pagkawala ng balanse, aksidente silang nagkadikit ang labi at pagkatapos ay nahulog silang dalawa sa lawa. Pagkaahon ng sihi, agad niyang chinek kung maayos ba ang kwintas. Hindi niya pinansin si Guxixi. Galit na hinubad ni Guxixi ang jacket at ibinalik sa kanya, saka umalis. Paalam, matapos niyang ibalik ang kwintas, akala ni Guxixi ay wala na silang koneksyon, ngunit hindi sumang-ayon ang direktor. Kinabukasan, masaya siyang pumunta para kunin ang wedding dress. Natanggap niya ang balita na binili ni Yin Sichen ang disenyo ng damit. Dahil magkarelasyon naman daw sila, rapat lang na si Yin Sichen ang magbigay ng wedding dress. Labis itong ikinagalit ni Guxixi. Ang negosyo na hindi niya gaanong pinaghirapan ay inagaw pa ni Yin Sichen. Galit na nga si Guxixi. Pagbalik niya ng bahay ay nakita niya pa ang larawan nila ng sihi na naghalikan kagabi na naipost sa internet na ikinagulat ng kanyang nobyo na humingi ng breakup. Maglaan ka ng oras para bisitahin ang bahay ko at kunin ang lahat ng gamit mo na nasa akin. Talagang malas ang bumaba sa langit. Kailangang ipaliwanag
ipinaliwanag ni Guksiksi ang lahat sa kanyang nobyo. Ngunit pagdating niya sa coffee shop ay nakita niya lang ang pangalan ng ama sa tabi. Nakita ni Guksiksi na may kasamang ibang babae ang kanyang nobyo. Labis itong ikinagalit ni Guksiksi. Hindi nakakapagtaka kung bakit gusto mong makipaghiwalay kay Guksiksi. Matagal mo na palang nakita ang pangalawang putahe na ito. Ano? Nang makita niyang tahimik ito, muling tinanong ni Guksiksi, sino ang babaeng ito? Nagli si Guksiksi, kaibigan ko lang yan. Kaibigan, kailangan mo pa bang personal na subuan siya? Ano ang ibig sabihin ng trending topic na iyan sa internet? Sa simula, gusto ni Guksiksi na ipaliwanag ito sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Kaya, kusa siyang humingi ng break up. Tara na, Xiaoya, huwag kang magalit. Ngayong gabi, punta tayo sa bar. Huwag na tayong umuwi hanggat hindi tayo lasing. Ang lahat ng eksena ay nakita ni Yin Sichen. Dapat ay pupunta siya sa opisina mamaya. Ngunit agad siyang nagbago ng isip. Kasama ang kanyang assistant, nagpunta si Yin Sichen sa bar. Tulad na nabanggit ni Guksiksi, lasing na siya sa pag-inom at kung ano-ano na ang sinasabi. Bigla niyang gustong kumain ng inihaw na pakpak ng manok. Nang bumili siya, aksidente siyang nakaupo sa maling lugar at napunta sa tabi ni Yin Sichen. Iniisip na ito ang kanyang matalik na kaibigan na si Xiaoya. Xiaoya, sinabi ko na sayo. Pagkatapos, nagsimula siyang magsabi ng masasamang bagay tungkol kay Yin Sichen na nagsasabing siya ay walang puso at sinira ang kanyang 3 taong pag-ibig. Dahil sa sama ng loob at dami ng ininom, nakatulog si Guksiksi sa lap ni Yin Sichen at sinabihan pa ito na ihatid siya pa uwi. Wala nang nagawa si Yin Sichen kundi alalayan siya palabas ng bar at isakay sa kanyang sasakyan. Pagkapasok ni Guksiksi sa sasakyan, iniisip pa rin niya ang inihaw na pakpak ng manok. Nilapitan ni Yin Sichen ang pinto ng kotse at tinanong siya kung anong gusto niya. Sa halip, hinawakan agad ni Guksiksi ang kurbata niya at hinila siya palapit sa asistan. Hindi makapaniwala ang asistan sa kanyang nakita. Naramdaman ni Guksiksi na hindi ito ang lasa na gusto niya, kaya bumalik siya sa loob ng kotse. Natigilan si Yin Sichen sa biglaang halik na iyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang asistant at sinabihan itong huwag ipagsasabi. Kinaumagahan, pagising ni Guksiksi, narinig niya mula sa kanyang ina na hindi na nila kayang bayaran ang renta ng bahay. Bukas pa naman ang kaarawan ng lola ni Guksiksi at gusto nitong mag-celebrate sa isang 5-star hotel. Ano ang gagawin nila? Pinayapa ni Guksiksi ang kanyang ina at sinabing huwag masyadong mag-alala. Nakakuha siya ng malaking order sa loob ng 2 araw, kaya malulutas ang problemang ito. Kaya agad na pumunta si Guksiksi sa kumpanya ni Yin Sichen. Gusto niyang makuha ang wedding dress na gusto niya. Ngunit mula nang pumunta sila sa bar, naisip na ni Yin Sichen na hindi siya mabuting tao. Nakuha na niya ang disenyo ng wedding dress mula kay Alex at sa loob ng 3 buwan ay ibebenta na ito sa mall. Para sa panahong iyon ay makakabili na si Guksiksi. Ngunit hindi makapaghintay ng matagal si Guksiksi dahil kailangan niya agad ng malaking halaga ng pera para malutas ang problema ng kanyang pamilya. Ngunit biglang sinabi ni Yin Sichen, maliban kung bigla akong magpakasal, sa panahong iyon ay maaari kong pag-isipan ang paghahanda ng isang damit para sa aking asawa. Ang pahayag na ito ni Yin Sichen ay nagbigay kay Guksiksi ng isang ideya, kaya agad siyang bumalik at kumilos. Sino ang mag-aakala na aksidente niyang matatapakan ang kanyang sintas? Nang malapit na siyang matumba, mabilis na hinawakan ni Yin Sichen ang kanyang kamay. Sa huli, pareho silang nahulog sa sofa. Ang oras ay tila huminto. Natatakot, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Bastos, bastos. Ang pahayag na ito ay nagpaalala kay Guksiksi ng nangyari kagabi, kaya nahihiya siyang umalis agad. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Alex at sinabing siya ang magiging asawa ni Yin Sichen. Mahal na mahal nila ang isa't isa sa loob ng maraming taon at personal na dinisenyo ni Yin Sichen ang wedding dress para sa kanya. Masayang pumayag si Alex dahil ang gusto lang niya ay makita ang mga mag-asawa na masaya. Sobra ang tuwa ni Guksiksi. Pagka-uwi niya, agad niyang sinabi sa kanyang kliyente na nakuha niya ang karapatan na unahing bilhin ang wedding dress. Kailangan mong kumpirmahing natanggap mo ang item sa isa 0% pa unang bayad. Ang dalawa ay hindi pa rin alam na ang bawat isa ay day. Lihim na naisip ni Yin Sichen na ito ay panloloko. Nabili na niya ang disenyo. Saan pa siya makakakuha ng damit na bibilhin? Kailangang magbigay ng ebidensya. Isa pa, hindi pa niya natatanggap ang damit. Si Alex ay nakatayo sa entablado at idineklara na ang huling wedding gown na dinisenyo niya ay ihahanda para sa magiging asawa ni Yin Sichen. Natigilan si Yin Sichen pagkarinig nito. Kailan pa siya naging magiging asawa? Agad siyang lumapit kay Guksiksi. Hinila ang kamay nito palabas. Baliw ka ba? Sino ba talaga ang baliw? Ang fiance na ito. Saka lang naintindihan ni Guksiksi matapos silang lumabas ng hotel. Bawat isa ay nagsalita ng kanilang sariling lohika. Isang pahayag mula sa kanya at isang pahayag mula sa akin. Walang sinuman ang bumigay. Sinabi ni Yin Sichen na nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Sinabi ni Guksiksi na sinisiraan niya siya. Habang mainit ang kanilang pagtatalo, biglang nakatanggap ng tawag si Guksiksi mula sa kanyang matalik na kaibigan. Sinasabing kinansela na ng customer na bumili ng wedding dress ang order. Pagkatapos ay ipinagbigay alam sa kanya ni Xiaoya na ang customer ay si Yin Sichen mismo. Ang dominanteng VP na 35 taong gulang at walang asawa ay biglang nagkaroon ng fiance. Agad siyang tinanong ni Guksiksi kung ano ang nangyayari. Alam mo ba kung gaano kalubha ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon sa akin? Nang magkita ang dalawa, agad silang nag-away. Ngunit upang makuha ang disenyo ni Alex, sa huli ay nakipagkompromiso si Yin Sichen. Nagpatuloy siyang gumanap bilang kanyang fiance. Hindi lamang siya nagbayad ng pinsala, kundi nagbayad din siya kay Guksiksi ng malaking halaga. Hindi inaasahan, mabilis siyang pumayag na bayaran niya, ngunit hindi siya kukuha ng kahit isang sentimos para sa bayad. Umaasa lang siya na hindi
hindi na sila magkikita pang muli. Ito rin ang gusto ni Yin Si Chen. Upang hindi mapansin ni Alex ang anumang pagkakamali, kailangang matandaan ni Guk Sixi ang lahat ng personal na impormasyon tungkol kay Yin Si Chen. Sa gabi, nagpadala siya ng mensahe sa kanya, kung may maling impormasyon, babawasan ka ng 5,000 yuan. Yin Si Chen, mayroon ka pa bang pagkatao? Nagalit si Guk Sixi dahil dito, ngunit wala siyang magawa. Sino ba naman ang magsasabi na siya ang customer? Kaya pinilit niyang tandaan ang impormasyon tungkol sa kanya. Kinabukasan, pagkabangon pa lang ng araw, suot na niya ang wedding dress ni Alex para sa photoshoot ng magazine. Nang makita ni Yin Si Chen, nagliwanag ang kanyang mga mata. Si Guk Sixi, suot ang wedding dress, ay mukhang isang diyosa na bumaba mula sa langit. Lubos din na nasisiyahan si Alex sa kanyang gawa at inalok pa ang dalawa na magpakuha ng litrato ng magkasama. Nakita niya na tunay na nagmamahalan ang dalawa, kaya labis siyang nasiyahan at umalis. Upang pasalamatan si Guk Sixi, inanyayahan siya ni Yin Si Chen sa isang 5-star hotel para kumain, ngunit agad itong tinanggihan. Gusto niyang iwasan siya hanggat maaari. Sinabi ni Yin Si Chen na mahirap kumuha ng taxi dito. Sa sumunod na segundo, pinagsisihan na ni Guk Sixi ang kanyang desisyon. Napagod siya sa paglalakad ng high heels, kaya nanlambot ang kanyang mga binti. Hindi niya inaasahang makakita ng kotse sa likuran, at mas lalo pang hindi niya inaasahan na ang pinakaayaw niyang tao ang nasa loob. Hindi man lang tumingin si Yin Si Chen, lalo nang hindi siya huminto. Nang hindi na makalakad si Guk Sixi, bigla siyang umatras. Pagkatapos ay lumapit siya sa harapan niya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Hinila ni Yin Si Chen ang kamay ni Guk Sixi at sinabing sumakay na siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at sa loob ay mayroong peres ng sneakers. Hindi inaasahan ni Guk Sixi na ang isang taong karaniwang malamig tulad niya ay magiging napakamapanuri. Pagkatapos nilang kumain at uminom, tumayo si Guk Sixi upang umalis, ngunit pinigilan siya ni Yin Si Chen. Kumuha siya ng isang tseke na 1,000,000 yuan bilang kabayaran para sa araw ni Guk Sixi. Nagalit si Guk Sixi sa kilos na ito. Binuhusan niya ito ng tubig. Akala niya ay wala na silang koneksyon sa isa't isa. Ngunit kinabukasan, habang papunta sa trabaho, hinarang si Guk Sixi ng isang sasakyan. Ang taong pinakaayaw niyang makita ay nasa loob. Magpakasal tayo. Ang sinabi ni Yin Si Chen ay nagpatulala kay Guk Sixi. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang kasunduan sa kasal. Magpapakasal sila sa loob ng 3 buwan at pagkatapos ng 3 buwan ay magdidiborsyo. Sa panahong iyon, makakatanggap si Guk Sixi ng malaking kabayaran. Siyempre, hindi siya papayag sa ganoong kalokohang bagay. Ngunit hindi madaling sumuko si Yin Si Chen. Agad niyang ipinadala ang wedding dress kay Guk Sixi sa pangalan ni Alex, pagkatapos ay pinilit siyang bayaran ang halaga ng damit. Kung hindi ito nabayaran ng buo sa loob ng 3 araw, ituturing itong paglabag sa kontrata. Talagang napakatalino ng galaw na ito ni Yin Si Chen. Nang marinig ito ni Guk Sixi, labis siyang nalungkot. Saan siya kukuha ng pera para mabayaran lahat sa loob ng 3 araw? Kailangan na lang niyang tumawag sa lahat para humingi ng tulong, ngunit walang sinuman ang pumayag na pautangin siya ng pera. Wala siyang magawa kundi tawagan si Suksiran, ngunit hindi siya makontak. Si Suksiran ay nasa malayong kabundukan ngayon, naghahanap ng kulay para kay Guk Sixi. Talagang kahit ang langit ay hindi tumutulong sa kanya. Sa sandaling ito, dumating din si Wei, na lihim na may gusto kay Yin Si Chen, upang bigyan ng babala si Guk Sixi na lumayo kay Yin Si Chen sa hinaharap. Basta't nandito siya, walang sinuman ang maaaring lumapit sa kanya. Si Guk Sixi ay ayaw nang makialam pa kay Yin Si Chen. Ngunit matapos siyang takutin, agad siyang nagbago ng isip. Dali-dali siyang tumawag dito. Sa sumunod na sandali, nakaupo na silang dalawa para mag-usap. Sinabi ni Guk Sixi na maaari siyang pumayag na magpakasal. Ngunit kailangan ni Yin Si Chen na sumang-ayon sa 3 kondisyon. Hindi ka dapat magkaroon ng nararamdaman para sa akin. Saan ka kumuha ng ganyang kumpiyansa? Kung hindi siya papayag, hindi siya pipirma. Walang magawa si Yin Si Chen kundi sabihan ang kanyang assistant na ayusin ang kontrata. Mula ngayon, opisyal ng mag-asawa ang dalawa. Nang malaman ng ama ni Yin Si Chen ang balita, nagalit siya. Dahil sa kalagayan ng kanilang pamilya, isasakripisyo ba ni Yin Si Chen ang kanyang kaligayahan para sa pera? Samantala, nang marinig ng pamilya ni Guk Sixi ang balita na malapit na siyang magpakasal, lahat sila ay labis na nagulat. Naririnig lamang ng lola ang tungkol sa pera. Pagbukas ng bibig niya ay agad siyang nagtatanong tungkol sa dote. Paano kung walang dote? Malamang wala. Nang marinig ni Guk Sixi na sinabi niya iyon, diretsong sinabi ng lola, kung walang 500,000 dote, huwag kang magpakasal. Pagkasabi pa lang niya niyan, ipinasok na ng assistant ang isang grupo ng mga tao sa bahay. Sinabi ng ama kay Guk Sixi, ang pamilyang ito ay hindi basta-basta magpapakasal ng anak na babae. Ngunit nang makita niya ang dami ng regalo, agad siyang nagbago ng saloobin. Bago umalis, sinabi ng assistant kay Guk Sixi, sa kasal niyo bukas, dapat isuot mo ang disenyo ni Alex. Nang makita ni Yin Si Chen na lumabas si Guk Sixi suot ang wedding dress, hindi niya mapigilang mamangha, napakaganda talaga. Ngunit hindi niya ito masabi ng malakas. Nahihirapan na si Guk Sixi na makipagtalo sa kanya sa sandaling iyon, gusto lang niyang tapusin ang photoshoot at umalis. Nakita ni Yin Si Chen na hirap si Guk Sixi sa suot niyang sapatos, kaya't hindi niya namalayan na lumapit siya. Kanina lang ay matigas ang dila, ngunit ngayon ay yumuko siya at pinagtulungan si Guk Sixi sa sapatos. Malinaw na hindi maitatago ang pagmamahal sa isang tao. Dumating din si Wei, na may lihim na pagtingin kay Yin Si Chen, nang malaman niyang magpapakasal na ang kanyang crush. Bakit siya na naman? Itinuring ni Yin Si Chen ang kapalaran na ito bilang kalooban ng langit, ngunit sinabi ni Wei na niloko siya ni Guk Sixi. Napakabilis ba ang pagpapakasal ng dalawang taong 1 buwan pa lang magkakilala? Gayunpaman, si Yin Si Chen ay hindi madaling malinlang. Mas malamang nalinlangin niya ang iba kaysa malinlang siya. Ano ang iniisip ng ibang tao na malilinlang nila sa kasal ng dalawa? Biglang lumitaw ang lola ni Yin Si Chen na may napakapangit na ekspresyon. Sigurado ka bang gusto mo siyang pakasalan? Paulit-ulit na tanong ng
lola, hindi mapakali. Nang makakuha ng kumpirmadong sagot, tila nag-iba siya ng pagkatao. Malapit niyang tinawag si Guksiksi na manugang, at pinuri pa ang kagandahan ni Guksiksi. Kung inaapi ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Poprotektahan kita. Salamat, lola. Pagkaalis niya, lumitaw din si Xiwei, na labis na naging magalang sa labas. Ngunit nang makipagkamay siya, sinadya niyang ibulong kay Guksiksi, inagaw mo ang buhay ko. Hindi ba nakakainis? Sino ang nagtatakda na si Yin Sichen ang dapat niyang pakasalan sa hinaharap? Hindi natakot si Guksiksi sa banta na ito. Patuloy pa rin siyang nakasuot ng natatanging wedding dress. Pumasok siya sa aisle kasama si Yin Sichen. Habang pinapanood ang dalawa na nagpapalitan ng singsing, gaano man kahirap para kay Xiwei, hindi niya ito mapigilan. Susunod na ang eksena ng halikan. Hindi pinansin ni Yin Sichen ang pagtutol ni Guksiksi at diretsong hinalikan siya. Ngunit sinadya pa rin niyang itaas ang kanyang daliri upang harangan ang pagitan. Mabilis na nagsimula ang ritual ng pag-aalay ng alak ng dalawa. Nang walang nakapansin, isiniksik ng ina ni Guksiksi ang isang piraso ng papel sa kamay ni Yin Sichen at sinabing kunin niya ito kaagad. Nagtataka si Yin Sichen at dali-daling lumabas upang buksan ito. Sa loob ay isang card at isang liham. Lumabas na ito ang kagustuhan ng ina ni Guksiksi. Kung pinili ni Guksiksi na magpakasal kay Yin Sichen, kung gayon ang mga susunod na araw ay nakasalalay sa kanya. Mula pagkabata, mayroon na siyang pangarap. Iyon ay upang maging isang designer lamang. Hindi pa siya kailanman hinayaang maghirap ng kanyang mga magulang. Sana sa hinaharap, susuportahan siya ni Yin Sichen at bibigyan siya ng kalayaan. Ang liham na ito ay nagpatindi sa kanyang pagkakaintindi kay Guksiksi. Nakita niya itong lasing na lasing at nang magising si Guksiksi, umiyak siya ng husto. Hindi matiis ni Yin Sichen na tanungin kung bakit siya umiiyak. Akala niya ay papasok siya sa simbahan kasama ang taong mahal niya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kasal ay isa lamang kontrata. Galit na galit ka ba sa akin? Nakaramdam ng hindi komportable si Guksiksi at nagsimulang murahin si Yin Sichen. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, sinabi niya kay Guksiksi ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sino ang mag-aakala na bigla na lang nakatulog si Guksiksi? Orihinal na gusto ni Yin Sichen na gisingin si Guksiksi, ngunit hinila siya ni Guksiksi at sabay silang natumba sa kama. Tinitigan ni Yin Sichen si Guksiksi na mahimbing ang tulog at ang malapit na pagdikit na ito ay nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumaling si Guksiksi at niyakap ng mahigpit si Yin Sichen na para bang itinuring niya itong alagang hayop. Nagising si Guksiksi kinabukasan ng umaga na nagpapanik habang tinitingnan ang kanyang damit at pagkatapos ay kinabog niya ang CE na nasa tabi niya, ngunit hindi niya inaasahan na pumasok ito mula sa labas. Lumabas na masyadong clingy si Guksiksi noong isang gabi, kaya walang nagawa si Yin Sichen kundi maging isang human bolster. Bagaman peke ang kanilang kasal, hindi pa rin alam ng iba, kaya upang hindi sila matuklasan, kailangan nilang manatili sa iisang silid. Si Yin Sichen ay may insomnia mula pa noong bata siya, ngunit nakatulog siya ng mahimbing habang binabasahan siya ni Guksiksi na nakakagulat. Nang makita siya ni Guksiksi na nakatulog na, nagtaka siya kung paano ito nangyari ng napakabilis. Kinabukasan, pagkagising ni Yin Sichen, nagulat siya nang makita ang orasan. Hindi niya inaasahan na makakatulog siya ng ganoon kagabi. Maaaring may kinalaman ito sa pagbabasa ni Guksiksi. Bago siya pumasok sa trabaho, inutusan pa niya itong ipagpatuloy ang pagbabasa para sa kanya ngayong gabi. Narinig ni Guksiksi na nagising si Guksiksi at nagpunta upang kausapin ang lola. Binigyan siya ng lola ng isang bag na dinisenyo niya mismo. Napakamahal ng bag na iyon kaya hindi ito matanggap ni Guksiksi. Ngunit sinabi ng lola na manganak na siya ng isang sanggol para sa kanya bilang kapalit. Biglang nahiya si Guksiksi. Paano magkakaapo ang tiyahin at si Yin Sichen kung peke lang ang kasal nila? Kaya kinagabihan, ibinalik niya ang bag kay Yin Sichen. Ayon sa kontrata, hindi niya maaaring tanggapin ang regalo ng lola. Tanggapin mo, sabi niya. Kung ganoon ang sinabi niya, napilitan na lang si Guksiksi na tanggapin ito. Inakala niya na magiging payapa ang 3 buwan na ito. Ngunit pagkagising niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Nang pumunta si Guksiksi doon, nalaman niya na ang may-ari ng bahay ay nagpapabayad na ng renta na mahigit 9,000. Ang pera para sa kasal niya kay Yin Sichen ay kinuha na ng kanyang ama at lola. Inalo ni Guksiksi ang kanyang ina na huwag mag-alala ng sobra. Iisipin niya kung paano ito sosolusyonan. Ngunit saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera ngayon? Hindi rin siya nakakain kasama ang lola na inakala na nag-away sila ng kanyang apo. Upang maresolba ang hidwaan ng mag-asawa, pinakiusapan ng lola ang chef na magluto ng 8 sabaw para dalhin ni Guksiksi sa kumpanya para mas maging malapit sila. Gusto rin ni Guksiksi na gamitin ang pagkakataong ito para magmungkahi na mag-advance ng kaunting pera si Guksiksi. Gaano ba katamad si Guksiksi? Araw-araw ay nagrereklamo siya tungkol sa kahirapan, ngunit agad siyang tinanggihan ni Yin Sichen. Nagalit si Guksiksi at mabilis na tumakbo para yakapin ang lead nito. Gusto lang naman niyang mag-advance ng sweldo at nasa loob pa ito ng pinapayagan. Ang biglaang paggalaw na ito ni Guksiksi ay nagpamukha kay Yin Sichen na mas gusto niya ang mga taong proactive. Nagulat siya at dali-daling umalis na nahihiya. Wala nang magawa si Guksiksi kundi dalhin ang mga hindi pa nabubuksan na regalo mula sa lola upang ibalik at ipapalit sa pera. Tapos na ang palugit para sa pagpapalit ng mga damit na ito, hindi namin ito maaaring tanggapin. Wala nang nagawa ang dalawa kundi magmakaawa sa staff na huwag na lang pansinin. Hindi nila inaasahan na makikita sila ni Tang Yijing. Nakita niyang kailangan ibalik ng asawa ng Xihi ang mga damit para lang magkapera, kaya nagtaka siya. Lihim siyang sumunod sa dalawa dahil hindi niya maibalik ang mga damit. Sinubukan ni Guksiksi na ibalik ang bag, hindi niya inaasahan na nagustuhan ng service staff ang bag na bigay ng lola. Gusto niya itong bilhin sa halagang 5,000 yuan. Hindi mabibenta ng mas mababa sa 1,000,000. Ngunit ito ay regalo mula sa lola. Paano niya ito maibibenta?
magbenta. Ngunit sa ngayon, kailangan ni Guksiksi ng pera para sa upa. Kaya, iminungkahi niya na iwan muna ang bag dito sa loob ng 3 buwan at tutubusin niya ito sa bandang huli. Hindi niya alam na may paparating na gulo. Umalis lang si Guksiksi nang dumating si Tang Yijing para bilhin ang bag sa mataas na presyo. Pagbalik niya, napansin ng lola na hindi suot ni Guksiksi ang bag na ibinigay niya. Sinabi na lang ni Guksiksi na masyadong mainit ngayon at baka masira ang bag. Halos naniwala ang lola at sinabi rin na sa susunod na linggo ang kanyang kaarawan at sa panahong iyon ay kailangang suot ng kanyang apo ang bag na ibinigay niya. Matinding pag-aalala ang naramdaman ni Guksiksi pagkarinig nito. Ngunit wala siyang magawa kundi buong kapal na sabihin sa lola. Lola, huwag kang mag-alala, siguradong isusuot ko ang bag na ibinigay mo. Sa isang iglap, dumating na ang kaarawan ng lola. Siyempre, hindi maaaring mawala si Tang Yijing sa party na ito. Mula nang magpakasal sina Guksiksi at Yin Sichen, galit pa rin si Tang Yijing kay Guksiksi. Kaya sinadya niyang gamitin ang pampukaw interes upang hikayatin si Guksiksi na lumapit sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, lumitaw din si Yin Sichen. Naramdaman ni Tang Yijing na dumating na ang pagkakataon para ibunyag ang tunay na mukha ni Guksiksi. Kaya sinadya niyang ilabas ang bag sa birthday party. Sinabi pa niya na aksidente niyang nakita na ang bag na ito ay eksaktong kapareho ng bag na dinisenyo ng lola. Siyempre, hindi naniwala ang lola. Paano mangyayari iyon? Ang bag na iyon ay personal kong dinisenyo. Isa lang iyan sa mundo. Nakangisi si Tang Yijing sa tabi niya. Guksiksi, bilisan mo, kunin mo ang bag na ibinigay sa iyo ng lola at ipakita mo sa lahat. Wala nang magawa si Guksiksi. Nang sasabihin na sana niya ang totoo, pinigilan siya ni Yin Sichen at sinabi sa lola, nasa silid ang bag, kukunin na lang namin. Anong nangyari? Bakit nasa kay Tang Yijing ang totoong bag? Wala nang nagawa si Guksiksi kundi kunin ang isang bag na eksaktong kapareho mula sa drawer. Pagkakita ni Yin Sichen, napabulala siya, peking replika. Saan mo nakuha iyan? Sa totoo lang, ang bag na ito ay ginawa ni Guksiksi mismo batay sa disenyo ng lola dahil ayaw niyang malaman ng lola ang totoo. Ang totoong bag ay naibenta na. Sinabi ni Guksiksi kay Yin Sichen na siya mismo ang aamin ng kanyang pagkakamali sa lola, ngunit hindi siya pumayag. Napakabilis na kinuha ng lola ang bag para tingnan, ngunit wala siyang nakitang pagkakaiba. Gayunpaman, sinabi ni Tang Yijing na magkaiba ang kulay ng mga ito at nagpatawag pa ng isang tao upang mag-imbestiga. Buti na lang at pinigilan ito ni Yin Sichen at sinabi sa lola na parehong totoo ang dalawang bag, na ang isa ay sample at ang isa naman ay tapos na produkto. Nang makita ni Tang Yijing na nasira ang kanyang plano, wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad sa lola. Ngunit mula noon ay mas lalo pa siyang nagtanim ng galit kay Guksiksi. Agad siyang nakipagkita sa dating kasintahan nito at nagplano sila kung paano mapapaalis si Guksiksi sa si. Naramdaman din ni Guksiksi ang pagsisisi sa kanyang puso. Pumunta siya kay Yin Sichen para ipaliwanag ang tungkol sa bag, may dahilan siya kung bakit niya ito ibinenta. Ngunit dahil sa masamang impresyon ni Yin Sichen sa kanya, hindi siya naniwala. Hindi ba para lang sa pera? Hindi inaasahan ni Guksiksi na ganoon pala ang tingin sa kanya ni Yin Sichen. Wala siyang nagawa kundi magtago sa isang sulok at umiyak ng masakit. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng pagkakasala sa lola. Kinabukasan ng umaga, balak sana ni Guksiksi na sabihin ang totoo sa lola, ngunit pinigilan siya ni Yin Sichen. Kapag nalaman ng lola ang totoo, tiyak na magdududa siya sa kasal nilang dalawa. Kung talagang nakakaramdam ng pagkakasala si Guksiksi, mas mabuting gugulin niya ang mas maraming oras sa lola. Pagdating sa kumpanya, agad na pinahanap ni Yin Sichen sa kanyang assistant ang sitwasyon ng bahay ni Guksiksi. Dito lang nalaman ni Guksiksi na may utang na upa ang kanyang ina. Napilitan lang si Guksiksi na ibenta ang bag ng lola. Nang malaman ni Yin Sichen ang katotohanan, lihim niya itong pinatawad. Samantala, wala ring gana si Guksiksi na turuan si Zixuan na magpinta. Gusto siya ni Zixuan at agad niyang napansin na may kakaiba. Kaya, nakipagkita siya kay Xiaoya para imbestigahan ang sitwasyon. Ikinuwento rin ni Xiaoya sa kanya ang buong kalagayan ng pamilya ni Guksiksi. Pagkatapos nito, biglang nakatanggap ng tawag si Guksiksi mula sa kanyang ina. Ang bahay na inuupahan nila ay nabili na ng ibang may-ari at binawasan pa sila ng kalahati ng upa at hindi na kinuha ang deposit. Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Sa wakas ay nakatulog na rin siya ng mahimbing. Akala ni Guksiksi ay magpapahinga na siya nang biglang tumawag ang kanyang matalik na kaibigan. Ikinuwento ni Xiaoya kay Guksiksi ang buong pag-uusap nila ni Zixuan kanina. Kaya, inakala ni Guksiksi na si Zixuan ang tumulong sa kanya at dali-dali siyang tumawag para makipagkita rito. Hindi niya alam na si Yin Sichen pala ang lihim na tumulong sa lahat. Kinabukasan, pagkakita pa lang ni Guksiksi kay Zixuan ay nagsimula na siyang magpasalamat. Salamat sa iyo sa nangyari sa tindahan ng nanay ko. Hindi ako. Nagulat si Guksiksi nang marinig niya iyon. Hindi si Zixuan. Kung gayon, si Yin Sichen. Kinagabihan, nagdala si Guksiksi ng pagkain para hanapin si Yin Sichen. Masaya niyang sinadya na magbiro. May isang boss na nagwaldas ng pera na parang basura. Binili niya ang tindahan ng nanay ko. Ang boss na nagwaldas ng pera na parang basura. Ang linyang ito ay hindi sinasadyang nagpagalit kay Yin Sichen. Gumawa siya ng mabuti ngunit ganoon ang narinig niya. Nang inis siya, salamat boss Yin. Maghapon naghintay si Yin Sichen at sa wakas ay narinig niya ang salamat mula sa bibig ni Guksiksi. Sinamantala rin niya ang pagkakataon para pilitin si Guksiksi na subuan siya. Ngunit ang eksena ay nagpamukha sa kanilang dalawa na nahihiya. Sa tingin ko, subuan mo na lang ang sarili mo. Mula noon, mas naging paborable si Guksiksi kay Yin Sichen. Nagsimula na rin silang magka-feeling sa isa't isa. Ngunit may mga taong hindi gusto na makita silang masaya. Sinadya ni Tang Yijing na makipagkita kay Yin Sichen sa isang restaurant para kumain. Nagkataon naman na si Guksiksi ay pumunta rin sa lugar na iyon para makipagkita sa kanyang ex-boyfriend. Aksidenteng nakita ni Yin Sichen ang kanyang asawa.
Nakikipag-date pala siya sa ibang tao. Labis siyang nainis. Hindi niya inaasahan na magtatago si Guksiksi para makipagkita sa kanyang ex. Akmang tatayo na siya para sugurin sila nang bigla siyang nakarinig ng pagmumura. Agad na natigilan si In Si Chen. Pagkatapos ay narinig niyang pinupuri ni Guksiksi ang kanyang sarili sa harap ng bastos na lalaki dahil napakagaling daw niya. Tingnan mo ang magandang facial features at ang perpektong profile ni In Si Chen na parang inukit. Habang nakikinig si In Si Chen, lalong lumabas ang kagalakan sa kanyang mukha. Kaya pala, ganoon pala ako kagaling sa paningin ni Guksiksi. Agad siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili at hindi napigilan na kunin ang kanyang telepono para kumuha ng litrato na nagtatala ng sandaling ito. Kinagabihan, mas lalo pang natuwa si In Si Chen habang iniisip ang mga nangyari. Habang tinitingnan si Guksiksi na nakaupo at mahilig magbasa, bigla siyang bumangon sa kama at lumapit dito. Bilang asawa ni In Si Chen, kailan pa ako nagkaroon ng karapatan na lihim na makipagkita sa ibang lalaki? Dahil sa sinabi niyang ito, inakala ni Guksiksi na sinusundan siya, kaya agad niyang tinanong kung narinig ba niya ang kanilang pinag-usapan. May oras ba ako para dyan? Bumuntong hininga si Guksiksi nang marinig niya iyon. Hindi niya inaasahan na ipapaalala ni In Si Chen sa kanya na tandaan niya na siya ang asawa ni In Si Chen. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanan ito. Habang nag-uusap sila, lalo silang hindi nagkakasundo. Sa huli, lumipat si In Si Chen sa silid-aralan para matulog at sinabi niya kay Guksiksi na manatili roon at magnilay-nilay. Kinabukasan, nalaman din ng lola na nag-away ang dalawa kaya sinabi niya kay Tiazhang na bumili ng lock para i-lock ang pinto ng silid-aralan. Si In Si Chen ay nasa opisina noon, ngunit nag-aalala pa rin siya tungkol kay Guksiksi, natatakot na baka lokohin siya ng kanyang ex-boyfriend. Hindi niya inaasahan na matutupad agad ang kanyang mga pangamba. Nakipagkita nga ang bastos na lalaki kay Guksiksi at ginamit pa ang litrato nilang dalawa sa restaurant para takutin siya. Natakot si Guksiksi na baka makasama ang litrato kay In Si Chen, kaya pinag-usapan nila ni Xiaoya ang isang plano. Nagpa siya silang makipagkita sa bastos na lalaki para ayusin ang lahat. Hindi niya inaasahan na hihingi agad ito ng 2 milyon pagkabukas pa lang ng bibig niya. Basta bigyan mo ako ng 2 milyon, hindi ko ipopost ang litrato na iyon online. Hindi natakot si Guksiksi sa pananakot nito. Ang litrato na iyon, gawin mo ang gusto mo. Kung gusto mong i-post mo. Ang saloobin ni Guksiksi ay hindi ka panipaniwala para sa bastos na lalaki at itinaas niya ang kanyang kamay para agawin ang bag nito. Nahulog din ang recorder sa lupa. Dali-dali itong pinulot ni Guksiksi at tumakbo. Ngunit natumba siya habang tumatakbo. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang kanyang ex-boyfriend. Malapit na siyang mapahamak nang biglang dumating si In Si Chen. Tikman mo ang presyo kapag ginalaw mo ang babae ko. Sa wakas ay ligtas na si Guksiksi. Ang biglaang pagkabigla ay nagpatakot sa kanya, kaya't sumugod siya sa mga bisig ni In Si Chen. Para pasalamatan siya, inanyayahan siya ni Guksiksi sa isang barbecue. Inakala niya na matatapos na ang lahat doon, ngunit nang makauwi sila, nalaman niyang na-post na pala ni Chanan ang litrato online at naging trending pa ito. Natatakot si Guksiksi na baka makasama ang litrato kay In Si Chen, kaya't agad siyang tumawag kay Xiaoya. Nagpa siyang magdaos ng press conference para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa pulong, nagpa siya si Guksiksi na gamitin ang recorder bilang ebidensya. Sinabing walang kinalaman si In Si Chen sa insidente at siya lang ang may kagagawa nito. Hindi niya inaasahan na biglang itatanong ng reporter, paano mo nagawa na paghiwalayin ang mag-asawa at pagpakasalan ka ni Yin sa loob lamang ng 1 buwan? Nang hindi malaman ni Guksiksi kung paano sasagutin, dahil gusto ko siya, lumitaw si In Si Chen ng may kapangyarihan. Una, sinabihan niya ang reporter na bastos, pagkatapos ay pinuna ang kanilang tanong bilang problemado. Ang totoo, na love at first sight siya kay Guksiksi, kaya nagplano siyang ligawan ito para maging asawa niya. May tanong pa ba kayo? Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa mga reporter. Sa daan pabalik, hawak ni In Si Chen ang recorder at tinanong si Guksiksi, hindi ba sinabi mong hindi mo ito ni-record? Natakot si Guksiksi at dali-dali itong gustong bawiin. Sa pagkakataong ito, gusto ni In Si Chen na gamitin ang pagkakataong tuksuhin siya. Habang lalong gustong bawiin ni Guksiksi, lalo naman itong hindi ibinibigay ni In Si Chen. Binuksan pa niya ang recording para pakinggan. Bago siya pumasok sa trabaho, patuloy niya akong hahalikan para magpaalam. Sa gitna ng pag-aagawan, nagdikit ang labi nilang dalawa nang hindi sinasadya. Mahirap na nakiusap si Guksiksi kay In Si Chen na ibalik ang recorder sa kanya. Sa huli, pumayag din siya, ngunit kailangan munang matugunan ang kanyang kondisyon, palawigin ang kontrata ng 3 buwan. Dahil hawak na niya ang kanyang kahinaan, napilitan na lang si Guksiksi na tanggapin. Pagkatapos makamit ang kanyang layunin, sobrang ganda rin ng mood ni In Si Chen. Nalaman niya mula sa kanyang assistant na malapit na raw si Guksiksi kay Siksuan kamakailan. Dahil sa selos, agad na bumalik si In Si Chen sa kanyang silid. Nakita niya ang pagmamahal na ipinapakita ni Guksiksi, kaya't kinuha niya agad ang litrato nila ni Siksuan. Bakit mo kinukuha ang litratong ito? Bakit? Dahil ikaw ang asawa ko. Ako lang ang dapat mong idolo. Wala pa akong nakitang ganoon ka self-obsessed na tao. Akala ba niya ay mapipigilan niya si Guksiksi sa ganoong paraan? Hindi niya inaasahan na habang natutulog siya, maririnig niya ang boses ni Guksiksi na kausap sa telepono. O kaya, bukas, pupunta ako sa iyo. Sino ang tumatawag? Kuya mo. Ang 3 salitang Gi Mo Jiang Bi ang ayaw na ayaw marinig ni In Si Chen sa oras na iyon. Habang lalong nagiging malapit si Guksiksi sa kanya, lalong nawalan ng kumpiyansa si In Si Chen. Lubos na siyang nag-aalala at
at kinabukasan, pagkagising niya, wala na si Guksiksi. Sinabi ni Chazhang na maaga pa raw itong lumabas para mag-jogging. Nagduda si In Si Chen at dali-dali siyang lumabas ng villa para hanapin ito. Ibinabalita ng gwardya na may bagong lipat na pamilya ng mukhang makailan. Samantala, ginamit ni Guksiksi ang pag-jogging bilang dahilan para lihim na lumabas at humingi ng tulong kay Zixuan para sulatan siya ng business plan para sa tindahan. Nagtatakang tinanong ni Zixuan kung bakit ganoon ang suot niya. Kung malalaman ni In Si Chen, sasabihin niyang lumabag ako sa kontrata at babawasan ang sahod ko. Mga paglabag sa kontrata, sahod, nagduda si Zixuan sa sinabing ito. Nagmadaling ipinaliwanag ni Guksiksi na ito ay personal na usapin ng mag-asawa. Halos hindi naniwala si Zixuan sa paliwanag na ito. Paglabas pa lang ni Guksiksi, nakita niya agad si In Si Chen at nakita rin siya ni In Si Chen. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Guksiksi kung ano ang gagawin, kaya dali-dali siyang nagsalamin. Nang makita niyang papalapit si In Si Chen, agad siyang tumakbo. Pagkabalik sa bahay, sinabi niya sa lola na may nakita akong baliw sa kapitbahayan kanina. Nagkunwari pa rin si Guksiksi na walang alam at pinayuhan ang lola na mag-ingat paglabas. Mag-alala ka muna sa sarili mo. Sa pagkakataong ito, labis na natakot si Guksiksi at dali-dali siyang nakipagkita kay Xiaoya para pag-usapan ang plano. Natatakot na baka singilin siya ni In Si Chen dahil sa paglabag sa kontrata. Pinayuhan siya ni Xiaoya na huwag magpanik, hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. Pag uwi mo, ipakita mo ang iyong pambabae na alindog at dahan-dahan mo siyang suyuin. Siguradong gagana iyan. Talagang mapagkakatiwalaan ang kanyang matalik na kaibigan. Laging tumutulong sa kanya kapag kailangan niya. Pagka-uwi, sinunod ni Guksiksi ang payo ni Xiaoya. Nag-ayos siya at nagbihis ng kaakit-akit at nakakabighani. Nang makita ni In Si Chen ang kakaibang anyo na ito pagka-uwi niya, agad siyang namula. Gusto niyang tumakbo papasok sa silid tulugan, ngunit hinarangan siya ni Guksiksi at kusa pa nitong tinulungan siyang hubarin ang kanyang damit. Pagkatapos, nagpa-cute siya at umarte ng maamo. Ang sunod-sunod na kakaibang kilos na ito ay hindi na kinaya ni In Si Chen. Lihim siyang nag-isip, gusto kaya ako ni Guksiksi. Ang tanging responsibilidad niya ay lumayo sa akin. Kung may iba kang iniisip, itigil mo na. Matapos kumalma, naisip ni In Si Chen na kung hindi ka magmamahal, hindi ka maghihirap. Tutal, mag-asawa lang sila ni Guksiksi sa kontrata at kapag natapos ito, maghihiwalay na sila. Kaya, hindi siya maaaring magkaroon ng damdamin para sa kanya. Agad siyang lumapit sa Love Master para humingi ng payo kung paano mo mapapahinto ang isang babaeng gusto ka na gusto ka pa rin. Napakadali lang yan. Magpakita ka ng pagmamahal sa ibang babae. Tapos, ang mga salitang ito ay nagpamulat kay In Si Chen. Para tuluyang mawala ng pag-asa si Guksiksi, inanyayahan niya ang kanyang childhood sweetheart sa bahay upang malaman niya na mahirap itong gawin. Siyempre, sasamantalahin ng husto ni Tang Yijing ang pagkakataong ito. Sinabi niyang umamin siya kay In Si Chen sa harap ni Guksiksi. Inakala ni In Si Chen na magre-react ng matindi si Guksiksi pagkarinig nito, ngunit hindi niya inaasahan na kalmado lang ito at umungol lang ng teeth. Ang sagot na ito ay nagpatulala sa kanilang dalawa. Okay lang para kay Tang Yijing, ngunit hindi matanggap ni In Si Chen. Walang saysay ang pag-imbita niya kay Tang Yijing. Pagkaalis ni Tang Yijing, inila niya agad si Guksiksi. Inamin ng ibang babae ang pagmamahal niya sa asawa mo at dilit lang ang sinabi mo. Ngunit may iba pang paliwanag si Guksiksi para sa salitang ito. Una, nagpapahayag ito ng paghamak sa kalaban. Ikalawa, lubos itong nagtitiwala sa kanyang asawa. Matapos marinig ito, gumaan din ang pakiramdam ni In Si Chen. Mukhang pinapahalagahan pa rin ako ni Guksiksi. Ngunit hindi nagtagal ang pagiging kontento niya. Kinagabihan, hindi niya sinasadyang nakita ang isalamat mo diyang sa dulo ng ulat. Hindi ito ikinatuwa ni In Si Chen. Kinabukasan ng umaga, habang papasok si Guksiksi sa trabaho, bigla niya itong tinawag at binigyan siya ng ipad. Maraming salamat kay Mujang. Agad na ipinaliwanag ni Guksiksi dahil nakatulong si kuya mo sa plano na ito, kaya sinadya kong pasalamatan siya. Wala akong ibang intensyon. Ngunit ginamit ni In Si Chen ang dahilan ng pangangailangan para sa pag-aaral para dalhin ang ipad. Pagkatapos ay sinadya niyang ihulog ito sa bathtub. Nang makita ito ni Guksiksi, dali-dali niya itong pinulot. Sa pagkakataong ito, lubos siyang nagalit. Siya at si Zixuan. Malaki ang ginugol niyang oras para tapusin ang planong ito. Paano na ang business plan ko? Babayaran na lang kita ng bago. Pagkatapos, inilabas ni In Si Chen ang business plan na ginawa niya magdamag para kay Guksiksi ng libre at walang bayad. Inakala niya na magpapasalamat si Guksiksi dito, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya ito pinansin. Gusto pa rin niyang gamitin ang sarili niyang plano. Pero salamat pa rin sa iyo. Sa sandaling ito, biglang tumawag si Xiaoya. Sinasabing tila alam na ni Zixuan ang tungkol sa kanilang peking kasal. Labis na nag-alala si Guksiksi nang marinig niya ito. Lumalabas na noong nakaraang beses na nagkita sina Zixuan at Guksiksi. Nagduda na rin siya sa ilang bagay. Kaya inanyayahan niya si Xiaoya na lumabas para uminom upang alamin ang sitwasyon ng kasal ni Guksiksi at In Si Chen. Nalasing si Xiaoya at sinabi sa kanya ang tungkol sa peking kasal ng dalawa. Upang maiwasan na malaman pa ng maraming tao, nagmamadaling pinuntahan ni Guksiksi si Mujang. Dalawang pangusap pa lang ang nasasabi ng dalawa at hindi pa nakakarating sa pangunahing paksa. Bigla nang lumitaw si In Si Chen sa likod. Nang makita si Mujang, direkta niyang ipinahayag ang kanyang pagmamay-ari. Sa susunod na makikipag-date ka sa asawa ko, hindi ba dapat magpaalam ka muna sa akin? Ngunit hindi rin nagpatalo si Mujang at agad
agad na sumagot, ang schedule ni Guksiksi ay dapat niyang ayusin mismo. Kung tutuusin, may karapatan siyang maging malaya. Ang pahayag na ito ay nagpatahimik kay Yin Si-chen, hindi niya alam kung paano pa sasagot. Lumingon si Guksiksi at mabilis na ipinaliwanag, kasal na ako ngayon, hindi ko na kailangan ng kalayaan. Lubos na nasiyahan si Yin Si-chen sa sagot na ito. Agad niyang niyakap si Guksiksi sa kanyang bisig, ipinapakita ang isang mapagmahal na anyo na walang makakahiwalay. Walang nagawa si Mojang kundi panoorin silang umalis ng magkahawak kamay. Pagka-uwi niya, lalong nagalit si Yin Si-chen. Gusto niyang maghanap ng paraan para parusahan si Guksiksi. Hindi niya inaasahan na agad darating ang pagkakataon. Nagkataon, inimbitahan sila ni Alex sa kanyang pribadong club sa loob ng ilang araw upang bumawi sa hindi niya pagdalo sa kasal. Tila gusto rin silang tulungan ng langit. Ang assistant na may mabuting puso ay nagpaalala kay Yin Si-chen na simula nang ikasal siya kay Guksiksi, lalo siyang naging isip bata. Baka ginagawa rin niya akong hangal? Mukhang masaya ka naman. Talagang prangka ang assistant. Kinagabihan, inilabas ni Yin Si-chen ang mga dokumentong inihanda niya, pati na rin ang itinerary na ibinigay kay Guksiksi. Kinuha niya ito at tiningnan talagang mas mahirap pa ito kaysa sa pagsusulit sa kolehiyo. Kailangan gumising ng alas negatibo 6 ng umaga para mag-aral ng Italian. Sa tanghali ay matuto ng table manners, sa hapon ay matuto ng business etiquette, at sa gabi ay matuto pa ng sayaw. Labis na hindi nasisiyahan si Guksiksi. Wala sa kontrata ang mga nilalamang ito, malinaw na pagsasamantala ito sa paggawa. Ngunit ginamit ni Yin Si-chen ang pribadong pagkikita nila ni Mojang bilang kontra-atake. Sinasabing siya ang unang lumabag sa kontrata. Walang nagawa si Guksiksi kundi pumayag. Ang bagay na ito ay nakakaapekto sa aking pagtulog. Mag-ensayo o magbayad ng multa sa paglabag ng kontrata, mag-ensayo ako. Matagal nang hawak ni Yin Si-chen ang kanyang kahinaan. Walang magawa si Guksiksi kundi masunuring mag-aral ng Italian. Ngunit napakahirap talaga nito, hindi niya masabi. Nang makita niya ang tungkod sa kamay ni Yin Si-chen na malapit nang tumama sa kanyang kamay, buti na lang at may tawag sa telepono na nagligtas sa kanya. Nagkaroon ng biglaang emergency si Yin Si-chen kaya kinailangan niyang lumabas. Sinabihan niya si Guksiksi na mag-aral ng mabuti sa bahay at babalik siya para suriin. Pagkaalis pa lang ni Yin Si-chen, nakatanggap na si Guksiksi ng tawag mula kay Mojang. Lubos niyang binaliwala ang lahat ng sinabi ni Yin Si-chen at tumakbo para makipagkita kay Mojang. Sa totoo lang, matagal nang may lihim na pagtingin si Mojang kay Guksiksi, kaya lubos siyang nag-aalala sa relasyon niya kay Yin Si-chen at gustong tulungan si Guksiksi. Makahulagpos mula sa sapilitang kasal na ito. Nagkataon, nandoon din si Yin Si-chen at Xiwei. Agad silang nakilala ni Xiwei. Bakit nandito si Miss Gyu? At bakit siya kasama ni boss mo ng Wenny Group? Hindi makapaniwala si Yin Si-chen at lumingon upang tingnan. Totoo ngang nandoon si Guksiksi at Mojang na nakaupo. Sa puntong ito, galit siyang naggalit ang ngipin at pagkatapos ay sinabihan si Xiwei na umalis muna. Galit na lumapit si Yin Si-chen. Nagkataong narinig niya si Guksiksi na sinisiraan siya. Sino ang kuripot? Sino ang masama ang ugali? Nagulat si Guksiksi nang makita niya ito. Nagulat din si Mojang nang makita si Yin Si-chen na dumating. Sinabi niya na alam na niya na peke ang kasal nila. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Hindi ba't nakita ni Mojang na takot si Guksiksi kay Yin Si-chen, kaya agad siyang namagitan para ipagtanggol siya. Sabi niya magkaibigan lang sila at kung may problema si Guksiksi, tutulungan niya siya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi ba't normal lang iyon? Ang kabutihang loob mo ay tinatanggihan ko para sa aking asawa. Pagkasabi nito, hindi na hinintay ni Yin Si-chen ang reaksyon ni Mojang at direkta nang hinila si Guksiksi upang parusahan. Hindi siya nag-aral sa bahay. Sinadya ni Yin Si-chen na imbitahan ang isang guro ng etikete. Pagdating niya sa kumpanya, nalaman niya na walang iba ang taong iyon kundi si Xiwei. Ito ay isang magandang pagkakataon upang parusahan si Guksiksi. Lihim na nagpa siya si Xiwei na samantalahin ang pagkakataong ito. Una niyang sinabihan ang assistant na magdala ng high heels at formal wear. Nang makita niyang nakasuot na si Guksiksi, si Xiwei, ginamit ni Xiwei ang pagkakataon para ipaalam kay Yin Si-chen na magpakita silang dalawa. Ang pangunahing layunin ay upang makita ni Guksiksi na sila lamang ang tunay na magkaantas para maramdaman niya ang kahihiyan. Pagkatapos ay sinabihan niya ang assistant na makipagtulungan kay Guksiksi na nagpapahiwatig na ang katayuan ni Guksiksi ay nababagay lamang sa assistant. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil hindi siya sanay magsuot ng high heels, biglang na-sprain ang paa ni Guksiksi habang nagpa-practice. Nag-alala si Yin Si-chen at agad siyang tinulungan. Masakit ang paa ko, wag mo na akong piliting mag-ensayo, boss. Agad na nabasa ni Yin Si-chen ang iniisip ni Guksiksi. Kaya naman, personal siyang nag-ensayo kasama niya. Nang makita ni Xiwei kung paano inaalagaan ni Yin Si-chen si Guksiksi, lubos siyang nainis. Kasabay nito, nagpasya rin siya na siya ang magmamay-ari sa si. Walang sinuman ang makakaagaw sa kanya. Walang alam si Guksiksi sa mga nangyayari. Dahil sa sakit ng paa at hindi makapag-ensayo, nagmamadali siyang tumakas. Pagka-uwi, hindi pa rin siya tinantanan ni Yin Si-chen. Pinahirapan niya itong kopyahin ng 100 beses ang mga bagong salitang Italian na pinag-aralan niya kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, lubos na nagalit si Guksiksi. Yin Si-chen, huwag kang masyadong walang puso. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang tagapagligtas. Gustong pagalitan ni Guksiksi si Yin Si-chen, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang lola. Paano po ito sabihin sa Italian, lola? Agad na nakita ng matalinong lola ang intensyon ni Guksiksi. Sadyang sinabi niya ang i-baboy sa Italian bilang i-mahal na mahal kita. Walang kamalay-malay si Guksiksi dito, kaya umupo lang siya sa bahay at naghintay na umuwi si Yin Si-chen mula sa trabaho.
Nang buksan niya ang kanyang bibig, sinabi niya ang sinabi sa kanya ng lola niya. Ano nang sabi mo? Sabi ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi inaasahan, napatawa si Yin Si Chen. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Guksiksi. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong may nag-ipon ng lakas ng loob na umamin ng pag-ibig ng ganyan. Lubos na nalito si Guksiksi matapos marinig ito. Agad siyang nag-Google Translate. Dito niya lang nalaman na niloko siya ng kanyang lola. At ginamit naman ng lola niya ang kanyang katandaan bilang dahilan ng kanyang mahinang memorya. Nang bumalik siya sa kwarto, gustong kumprontahin ni Guksiksi si Yin Si Chen. Ngunit hindi niya inaasahan na inimbitahan siya ni Yin Si Chen na dumalo sa party ng pagbubukas ng opisina ni Xiwei. Maraming kilalang designer ang dadalo sa party at makakapag-aral din siya doon. Ang pinakamahalaga ay maipapakilala niya ang kanyang mga produkto. Agad na niyakap ni Guksiksi si Yin Si Chen bilang pasasalamat. Nagpasya siyang tahiyan siya ng isang espesyal na formal suit. Ngunit habang kinukuha ang sukat, hindi sinasadyang nawalan siya ng balanse at natumba sa kama. Nagkatinginan silang dalawa at mabilis na bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nag-aalala si Guksiksi na hindi niya makontrol ang sarili, kaya mabilis siyang tumakbo papalayo ng nahihiya. Mabilis na dumating ang araw ng party. Nang makita ni Xiwei ang dalawa na dumating, agad siyang nag-isip kung paano ipaparamdam kay Guksiksi na dapat siyang sumuko. Kaya, sadyang nagpasalamat siya kay Yin Si Chen sa harap ng lahat. Hindi kung wala siya, wala ang opisina na ito. Sinabihan din niya si Yin Si Chen na personal na magbigay ng talumpati. Akala ni Xiwei ay sasabihin ni Yin Si Chen ang mga paghihirap nilang dalawa sa pagtatayo ng kanyang opisina. Sa ibaba, ngumiti siya ng may pagmamalaki. Hindi niya inaasahan na pagkaakyat pa lang ni Yin Si Chen sa entablado, nagsalita na siya tungkol sa kanyang formal suit bilang isang natatanging disenyo ni Guksiksi. Malapit na ring ilunsad ang kanyang studio at umaasa siyang susuportahan ito ng lahat sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Xiwei na ang party na pinaghandaan niya ng husto ay magiging stepping stone lang para sa iba. Bukod dito, hindi rin inaasahan ni Guksiksi na ipopromote ni Yin Si Chen ang kanyang disenyo sa party na ito. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon siya ng ibang pananaw kay Yin Si Chen. Sunod, tinanggap niya ang imbitasyon ni Alex. Pagdating niya sa lugar, hindi pa oras para kumain kasama siya. Si Guksiksi, sa unang pagkakataon na pumunta siya sa Italy, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon upang maglibot-libot. Ngunit dahil hindi siya pamilyar sa lugar, naligaw siya. Nawalan din ng baterya ang kanyang telepono. Nang marinig niya ang tunog ng mga hayop, natakot at nataranta si Guksiksi kaya tumakbo siya. Ngunit bigla siyang nabunggo sa isang lalaki. Gulat si Guksiksi at dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata. Si Yin Si Chen pala, nalaman niyang nag-aalala pala siya na lumabas si Guksiksi nang mag-isa. Sa kabutihang palad, dumating si Yin Si Chen. Sa sandaling ito, nag-aalala siyang pinagalitan siya sa pagtakbo kung saan-saan. Galit ka ba? Ano sa tingin mo? Babalikan natin yan mamaya. Sa daan pabalik, napansin ni Guksiksi na may sugat ang kamay ni Yin Si Chen. Nagmamadali siyang kumuha ng band-aid mula sa kanyang bag at idinikit para sa kanya. Ngunit pagdating nila sa hotel, hindi na niya ito nakita. Ang sugat ay pinabayaan na lang na benda ng assistant. Sinabi niya kay Yin Si Chen na pagod si Guksiksi pagka-uwi at nakatulog na agad at sinabihan siya na huwag na siyang gisingin para sa hapunan. Galit na nagpadala ng mensahe si Yin Si Chen kay Guksiksi. Tulog ka na ba? Gayunpaman, kung tulog na ako, ayos lang kung hindi ako sumagot. Pagkahiga pa lang niya, nakita na niya ang red envelope na ipinadala ni Yin Si Chen. Nakakainis na si Yin Si Chen, nagpadala pa ng red envelope. Pinigilan ni Guksiksi ang kanyang sarili na huwag pindutin ito. Lihim niyang kinumbinsi ang sarili na hindi niya nakikita. Ngunit hindi niya inaasahan na patuloy na magpapadala si Yin Si Chen. Sa huli, hindi pa rin kinaya ni Guksiksi ang pang-akit ng pera at agad niyang pinindot upang buksan ito. Kailangan na niya talagang pumunta at makipagkita sa kanya ngayon. Samantala, nang marinig ni Yin Si Chen ang katok sa pinto, mabilis niyang pinunit ang benda sa kanyang kamay. Nang makita si Guksiksi na pumasok, agad niyang pinagalitan na hindi nito ginagampanan ang responsibilidad ng isang asawa. Kung tutuusin, nasugatan siya dahil iniligtas siya. Dapat ay pinahira ni Guksiksi ng gamot ang kanyang sugat. Nakahanda na ang mga gamit mo. Hindi niya inaasahan na habang nagpapahid ng gamot, labis na napagod si Guksiksi at hindi sinasadyang nakatulog sa balikat ni Yin Si Chen. Tiningnan niya ang natutulog nitong mukha at hindi niya namalayang nasambit niya ang kanyang damdamin, gusto kita. Kinaumagahan, nagising si Guksiksi at nakita si Yin Si Chen na nakahiga sa kanyang kama. Nagulat siya at agad na umupo. Bakit ka natutulog sa tabi ko? Tingnan mo nang mabuti, Guksiksi, ito ang kwarto ko. Dito lang naalala ni Guksiksi, kaya agad siyang humingi ng paumanhin kay Yin Si Chen. Paumanhin? Ayos lang ba ang paumanhin? Sa umaga pa lang, tinulak mo na ako. Kung gayon, itulak mo rin ako. Talagang isang mag-asawang magkaaway. Sumunod, nagtungo silang dalawa kay Alex. Sa sandaling iyon, biglang lumapit ang kalihim at sinabing nawala ang disenyo kahapon at wala rin itong backup. Biglang naalala ni Guksiksi na nakita na niya ang disenyo na iyon. Kaya, puno siya ng kumpiyansa. Kung okay lang, pwede niya silang tulungan na iguhit ulit. Kung gayon, aabalahin ka, Miss Gu. Hindi inaasahan, hindi lang nailabas ni Guksiksi ang disenyo, kundi mas maganda pa ito kaysa sa orihinal. Matapos makita ni Alex, labis siyang nasiyahan. Espesyal niya silang inimbitahan na kumain ng hapunan bilang mag-asawa. Habang naghugas ng kamay si Yin Si Chen, gusto talagang sabihin ni Guksiksi kay Alex ang tungkol sa peking kasal nilang dalawa. Sabihin natin kung dati ay, paano kung mayroon kaming ilang bagay na hindi namin nasabi sa iyo? Ngunit naisip ni Alex na kung ang kasinungalingan ay may magandang layunin, maaaring makamit nito ang mas mahusay na resulta kaysa sa inaasahan. Pagkatapos kumain, sinabi ni Yin Si Chen kay Guksiksi
Guksiksi na maghahanap siya ng pagkakataon para sabihin ang katotohanan kay Alex. O kaya ay magsakripisyo siya ng kaunti para maging totoo ang peking relasyon nila. Sa ganoong paraan, hindi na nila kailangan pang mandayan ng tao. Managinip ka. Sa totoo lang, matagal nang may ganoong pag-iisip si In Si Chen. Para matupad ang pangarap ni Guksiksi na manood ng fashion show, personal na gumasto si In Si Chen para pahabain ng isang araw ang kanilang pamamalagi. Lubos na naantig si Guksiksi sa balitang ito. Nakita rin ng assistant ang ginawa ni In Si Chen. Nagmamahal na pala siya sa babaeng ito. Mahal mo na ba siya? Hindi, marahil mahal ko na siya. Sinabi ng assistant na ihahanda niya ang paraan ng pagtatapat para kay Yin Si Chen, ngunit pinigilan siya ni Yin Si Chen. Dahil alam niya na gusto ni Guksiksi ang isang simpleng pag-ibig. Kailangan nilang tapusin ang kasunduan bago siya umamin. Pagkatapos manood ng fashion show, umuwi si Guksiksi. Alam niyang kaarawan ni Yin Si Chen ngayon at hindi niya nakalimutang magdala ng cake para sa kanya. Pagkatapos kumanta, sinabi ni Guksiksi kay Yin Si Chen na maghiling na. Ang hiling ko ay sana ay manatili siya sa tabi ko magpakailanman. Sumunod ay ang bahagi ng pagkain ng cake. Ngunit gusto ni Yin Si Chen na siya lang ang kumain ng buong cake. Ito ay lubos na ikinagalit ni Guksiksi. Sinabi ko na may bahagi ang bawat isa. Bukod pa rito, binili niya ang cake na ito. Gusto mo bang kumain? Ngunit kahit ilang beses subukan ni Guksiksi, hindi niya ito makain. Galit siyang tumalikod, ngunit hindi niya inaasahan na biglang hinalikan ni Yin Si Chen si Guksiksi. Mula sa sandaling ito, nagkaroon na sila ng damdamin para sa isa't isa. Agad na bumalik si Guksiksi at dinala ang mugwort cake na ginawa ng kanyang ina kay Mujang. Gusto niyang pasalamatan ito sa pagtulong sa kanyang ina na palitan ang bagong hairdryer. Ginabayan ni Mujang ang pagkakataon para imbitahan si Guksiksi na kumain. Guksiksi, bakit ka nandito? Nagmamadaling sinabi ni Mujang na dati niyang tinulungan ang ina ni Guksiksi, kaya nagdala si Guksiksi ng pagkain bilang pasasalamat. Yumuko si In Si Chen para tumingin sa bahay. Pagbalik niya, malungkot ang mukha ni In Si Chen. Ang anumang mayroon si Mujang, dapat din niyang magkaroon. Patuloy siyang humihingi ng mugwort cake na personal na ginawa ni Guksiksi. Kaya kong bilhin, gusto kong kainin ang ginawa mo. Pagkatapos gawin ni Guksiksi, dinala niya ito sa harap ni In Si Chen. Ang hitsura pa lang, hindi na niya kayang kainin. Ngunit pagkatapos tikman ang isang piraso, talagang napakapangit ng lasa. Kaya tumayo siya at umalis. Kung hindi mo kakainin, bakit mo ako pinagawa para sa iyo? May taong kumain ang ginawa ng nanay ng asawa ko, kaya natural lang nakainin ko ang ginawa mo. Hindi inaasahan ni Guksiksi na ang isang dominanteng sisi ay magkakaroon ng ganitong pag-ugali ng bata. Pagdating niya sa kumpanya, nakatanggap si Yin Si Chen ang tawag mula kay Alex na nagtatanong kung ano ang iniisip ni Guksiksi tungkol sa pagiging endorser ng kanyang brand. Alam ni Yin Si Chen na kung si Guksiksi ang magiging endorser ni Alex, hindi na niya magkakaroon ng sarili niyang brand. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para maging patas sa magkabilang panig. Kapag natupad ang hiling, mas madaling tanggapin ang kahilingan ng iba. Ang pahayag na ito ng assistant ang nagpaalala kay Yin Si Chen sa sinabi ni Guksiksi. Gusto niyang makilala ang comic artist na si Nyanxi. Kaya, agad niyang sinabihan ang assistant na ayusin ang kanilang pagkikita. Nang makita niya ang lalaking nakasuot ng maskara, direkta niyang sinabi ang kanyang hiling. Sana ay makakain ka ng isang pagkain kasama ang aking asawa. Maaari kang magbigay ng anumang kondisyon. Sigurado ka bang gusto mong dalhin kami ni Guksiksi sa hapunan? Ang tanong ni Mojang ang nagpahula kay Yin Si Chen na ang Nyanxi na nasa harap niya ay ang kanyang karibal sa pag-ibig. Nang hubarin ni Mojang ang kanyang maskara, inakala ni Yin Si Chen na nagbibiro lang ito sa kanya. Ako nga si Nyanxi. Nyanxi. Naaalala siksiksi. Tama ang sagot. Sa pagkakataong ito, lubos na naniwala si In Si Chen na siya si Nyanxi. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng panganib. Binalaan niya si Mojang na huwag sabihin ang bagay na ito kay Guksiksi. Pagka-uwi, nag-utos din siya na huwag nang payagan si Guksiksi na magbasa ng comic book ni Nyanxi. Pagkatapos, hinila niya ito para magkaroon ng romantic candlelit dinner. Masaya sana si Guksiksi, ngunit wala na siyang gana ngayon. Dahil hindi niya sinasadyang natuklasan ang kontrata ni Alex sa computer. Gusto ni In Si Chen na siya ang maging brand ambassador. Isang napakahalagang bagay na hindi sinabi ni In Si Chen sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi niyang mayroon siyang ilang problema kamakailan at sinabihan si Guksiksi na ipagpaliban ang pagbubukas ng kanyang tindahan ng ilang araw. Maaari ko bang itanong kung bakit? Ayaw sabihin ni In Si Chen kay Guksiksi ang tungkol dito bago niya matapos ang lahat ng bagay. Natatakot siya na mahirapan siya. Sa puntong ito, hindi na talaga nakatiis si Guksiksi at sinabi ang tungkol sa kontrata na nakita niya kanina. Inakala ni Guksiksi na isinuko ni In Si Chen ang kanyang pangarap para sa kanyang sariling karera. Kasabay nito, tiniyak din niya na ayusin niya ang bagay na ito. Wala nang tiwala si Guksiksi sa puntong ito. Kinabukasan, sinabi ng may-ari ng bahay na inarkila ng Aimon Group ang bahay sa halagang ang Aimon Group na lalong nagpagalit kay Guksiksi. Sa sandaling nagkaproblema ang kanilang relasyon, nalaman naman ni Xiwei na si Guksiksi ang magiging endorser ni Alex at balak pa nitong hindi tanggapin. Agad na ipinost ni Xiwei ang balitang ito online. Nang makita ni Yin Si Chen ang balita, inakala niya na si Guksiksi ang nagbunyag dahil tatlo lang sila ang nakakaalam nito. Galit na galit siyang pinuntahan si Guksiksi at pinagalitan. Sinabi ko na kaya kong ayusin ito, pero bakit mo pa rin ginawa? Hindi kayang umamin ni Guksiksi sa isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi ko ito ginawa. Sa harap ng pagdududa ni In Si Chen, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Guksiksi.
Nagkaroon lang ng damdamin ang dalawa para sa isa't isa. Ngunit dahil sa masamang hangarin ng iba, nawalan sila ng tiwala. Kinabukasan, nakatanggap si Yin Si Chen ang tawag mula kay Alex na tinatanggihan ang kanilang kooperasyon. Kung gusto niyang panatilihin ang kontrata, kailangan pa rin niyang samahan si Guxixi para humingi ng paumanhin kay Alex. Kaya, personal siyang naghanda ng regalo at inanyayahan si Guxixi na magkasama silang magtanghalian. Ang regalong ito ang nagpaalala kay Guxixi sa mga salitang narinig niya kagabi. Imbitahan mo lang siyang kumain, pagkatapos ay bigyan mo siya ng napakamahal na regalo, at pagkatapos ay hayaan mo siyang aksidenteng basagin ang bagay na iyon. Siguradong susundin niya ako. Narinig ni Guxixi ang buong pag-uusap ni Yin Si Chen at ng kanyang assistant. Sinabi niya kay Yin Si Chen kung bubuksan ko lang ang kahon na ito. Hawak na niya ang kapalaran ko, tama? Sa totoo lang, kalahati lang ang narinig ni Guxixi noong gabing iyon. Hindi pa niya narinig ang huling bahagi, kaya naman nagkaroon siya ng maling pag-unawa. Gusto sanang magpaliwanag ni Yin Si Chen, ngunit hindi na nakikinig si Guxixi. Kasabay nito, nasaktan niya si Yin Si Chen nang sabihin niya, pagkatapos ng kontrata, ikaw ay si Yin Si Chen at ako ay si Guxixi. Wala na tayong anumang ugnayan. Nagmamadaling pinigilan siya ni Yin Si Chen, ngunit gusto pa rin niyang buksan ni Guxixi ang kahon ng regalo. Ngunit sinabi ni Guxixi na hindi niya kayang bayaran ito at agad siyang umalis. Bumalik si Guxixi sa bahay nang may sakit sa puso. Nakita niya na lumabas ang kahon ng regalo sa mesa. Curious siya at hindi napigilang buksan ito. Lumabas na hindi ito isang mamahaling bagay kundi ang barya na aksidenteng nahulog niya noong nasa Italy pa siya. Alam ni Yin Si Chen na mahalaga ang baryang ito para sa kanya, kaya kahit malamig ang hangin, sumisid siya sa tubig at naghanap ng ilang oras. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nalaman ni Guxixi na mali ang pagkakaintindi niya kay Yin Si Chen. Sa sumunod na segundo, pinuntahan niya si Alex at sinabi ang kanyang iniisip. Maaari niyang talikuran ang sarili niyang brand at maging endorser ni Alex. Sinabi ni Alex ang lahat ng ginawa ni Yin Si Chen para kay Guxixi kamakailan. Kasabay nito, umayag din siyang makipagtulungan sa kanila. Nakatanggap si Yin Si Chen ng tawag mula kay Alex at tuwang-tuwa siyang tumalon. Binigyan din niya ng isang araw na libreng bakasyon ang lahat ng empleyado ng kumpanya. Labis siyang masaya. Si Guxixi naman ay nag-aalala dahil hindi pa siya nakakahanap ng model. Sa wakas ay nakahanap siya ng ahente, ngunit habang nakikipag-usap sila, nakita sila ni Xiwei. Nakipag-ugnayan siya sa ahente, personal kong interviewin ang kanilang model ngayong hapon. Kinaumagahan, hindi pa rin lumalabas ang model. Tumawag si Guxixi at nalaman niya na nakahanap na pala sila ng malaking kliyente. Habang nag-aalala ang dalawa, biglang dumating si Muzhang. Ang kanyang pagdating ay nakatulong sa paglutas ng problema ni Guxixi. Pagkatapos magbihis ni Muzhang, mas gwapo pa siya kaysa sa isang profesional na model. Hindi may alis ni Xiaoya ang kanyang mga mata. Katatapos pa lang nilang mag-shoot nang dumating si Yin Si Chen na may dalang pagkain upang tumulong. Ngunit nang makita niya si Yin Si Chen na lumabas, nagselos siya ng matindi. Nang marinig niyang sinabi ni Guxixi na narito siya para maging modelo, agad na ibinaba ni Yin Si Chen ang pagkain at mahigpit na niyakap siya. Paano ba naman maabala ang iba sa problema ng sarili naming pamilya? Hindi ba pagmumodelo lang iyon? Kaya ko rin iyan. Sa pagkakataong ito, may magandang palabas na mapapanood. Kaya ang dalawang dominanteng sifi ay sunod-sunod na nagpakita ng kanilang karisma upang makuha ang papuri mula sa babaeng gusto nila. Bawat isa ay nagpakitang gilas sa kanilang pinakamahusay. Ang dalawa ay talagang mahirap paghiwalayin kung sino ang mas mahusay. Sa pahinga, aayusin sana ni Guxixi ang kurbata para kay Yin Si Chen, ngunit hinila siya ni Yin Si Chen. Guxixi, ako ang asawa mo. Ngunit sinabi ni Guxixi na pansamantala lang iyon na nagpatamim kay Yin Si Chen. Noong gabing iyon, dala niya ang pulang sobre at lumitaw sa harap niya. Boss, bonus ba ito? Bago mo tanggapin ang pera, kailangan mong sagutin ang isang tanong. Ngayon, sino sa amin ni Yin Si Chen ang mas mahusay? Ang resulta ay binigyan ni Guxixi si Yin Si Chen ng perpektong marka. Samantalang si Yin Si Chen ay nakakuha lamang ng 79 puntos. Hindi siya nasisiyahan nang marinig niya ito. May dalawang tao sa kompetisyon at ang boss ko ay nasa pangalawang pwesto. Agad niyang itinulak si Guxixi sa upuan at tinanong pa siya. Sa huli, sino sa amin ni Yin Si Chen ang numero 1? Pinilit niya ang referee na lumabag sa patakaran. Ikaw ang asawa ko, kailangan ko bang ituro sa iyo kung paano maging isang ginangin? Ang pahayag na ito ay nagpatakbo kay Guxixi sa takot. Kinabukasan, nagtanong siya sa lola upang malaman kung ano ang gusto at ayaw kainin ni Yin Si Chen. Sinabi ng lola na ang pinakakinamumuhian ng apo ay ang ubi, ampalaya at coriander. Sa pagkakataong ito, naaalala na ni Guxixi ng maigi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo siya sa kumpanya, dala ang baon na inihanda niya para kay Yin Si Chen. Nakita ni Yin Si Chen na puro mga pagkain ang laman ng baon na kinamumuhian niya. Ang pinaka nakakainis ay si Guxixi pa mismo ang nagsubo sa kanya ng pagkain sa harap ng lahat. At sinabi pa na sa ganito lang magiging karapat-dapat na maging ginangin. Napilitan na lang si Yin Si Chen na kumain ng isang piraso. Ang saya ng presidente at ng kanyang asawa. Ngayon lang nasiyahan si Guxixi at umalis. Plano sana ng assistant na itapon ang pagkain, ngunit pinigilan siya ni Yin Si Chen. Nakita niya ang mensahe ni Guxixi na nagsasabing masarap ang ubi. Bakit hindi kaya niya tikman? Nag-usisa si Yin Si Chen at kumain ng isang piraso at naramdaman niyang hindi naman masama. Pwede mong subukan. Ang ibig kong sabihin, pwede mong subukan. Ginawa ito para sa iyo. Sigurado akong hanggang gabi. Agad na dinala ni Yin Si Chen ang baon para kay Guxixi at hiniling na simulan niya ang pagdadala ng baon para sa kanya mula bukas. Unti-unting lumalim ang kanilang damdamin. Nakita ng mag-asawa na masaya at puno ng pagmamahalan ang kanilang relasyon na nakaiwas sa ilang gustong manggulo. Tumawag si Xiwei kay Xiangke at sinabing tulungan siyang ayain
natin si Yin Si Chen. Gusto niyang humingi ng tawad dahil sa pagkakabunyag niya sa kwento ni Alex, ngunit agad itong tinanggihan ni Yin Si Chen dahil ngayong gabi, kailangan niyang tulungan si Guok Sixi na mag-organisa ng masquerade ball. Naramdaman ni Xiangke na mas masaya kung maraming tao, kaya tinanggap niya ang bahagi ng paghahanda ng mga formal na kasuotan. Kinuha niya ang mga litrato ni Guok Sixi at Xi Wei at ibinigay sa kanyang sekretarya. Para kay Ginang Yin, isuot mo ang madilim na damit. Ang isa naman ay si Xi Wei, ipasuot mo sa kanya ang maliwanag na damit. Ngunit nang bumaba sa hagdan ang sekretarya, nabangga siya ng ibang tao. Nang damputin niya ang litrato, nagkamali siya ng tanda, akala niya si Guok Sixi si Xi Wei, kaya ibinigay niya kay Guok Sixi ang puting damit. Ang totoong Xi Wei naman ay nakasuot ng itim na damit. Pagdating ni Yin Si Chen, sinabi sa kanya ni Xiangke, nagkataon lang na dumating din si Xi Wei ngayon. Gusto ring linawin ni Yin Si Chen ang mga bagay-bagay kay Xi Wei upang sa hinaharap kapag magkasama na sila ni Guok Sixi, hindi na siya mag-aalala. Mamaya, isusuot ni Xi Wei ang damit na ito. Tandaan mo yan, malaking gulo ito ngayon. Akala niya ang nakasuot ng puting damit ay si Xi Wei. Guok Sixi, hindi niya akalain na sasabihin ng kanyang kasintahan na hindi pa niya ito minahal. At nagbilin pa na sa hinaharap ay dapat panatilihin ang distansya. Bukod pa rito, may gusto na siyang iba, kaya simula ngayon, dapat na nating linawin ang ating mga hangganan. Ilang salita lang, ngunit parang libong punyal na tumusok sa puso ni Guok Sixi. Kung gayon, lahat pala ay sarili niyang imahinasyon. Wala pala talagang nararamdaman si Yin Si Chen para sa kanya. Kung gayon, ano pa ang saysay ng pananatili rito? Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Yin Si Chen, ang masquerade ball ngayong gabi ay talagang nakakagulat sa akin. Hindi na ako magdudulot pa ng problema sa iyo at pananatilihin ko ang aking distansya. Samantala, puno pa rin ang pag-asa si Xi Wei na makikita si Yin Si Chen. Ngunit hindi inaasahan, biglang nagkaproblema ang elevator. Gusto niyang tumawag para humingi ng tulong ngunit wala ring signal. Gaano man siya sumigaw, walang nakarinig. Sa paglabas niya, tapos na ang party. Si Xiang Kelly ay patuloy na humingi ng paumanhin para sa kanyang kapabayaan na nagdulot ng pagkakamali sa pagkakakilanlan ng dalawa. Si Xi ay bumalik sa kwarto ni Xiaoya, malungkot pa rin. Hindi niya sinasadyang naalaala ang magagandang alaala nilang dalawa. Akala pa niya pareho sila ni si Chen na may puwang ang bawat isa sa kanilang puso. Ngunit ngayon ay narinig niya ang mga ganitong kalupit na salita. Gusto niyang lampasan ang sakit na ito. Kontrata lang naman ang kasal nilang dalawa at kapag natapos na ang bisa nito, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Ngunit madaling sabihin kaysa gawin. Sa oras na ito, hindi makapag-concentrate si Xi sa trabaho at si Chen ay nagtataka rin. Nagtataka kung bakit biglang naging malamig si Guok Sixi sa kanya. Hindi ba normal naman siya? Sa puntong ito, tumawag si Xiangke at sinabi kay Yin Si Chen na ang taong nakilala niya sa party ay hindi si Xi Wei. Kung hindi si Xi Wei, tiyak na si Guok Sixi iyon. Ngayon, lubos na naunawaan ni Yin Si Chen. Nagmamadali siyang tumawag kay Guok Sixi, ngunit walang sumagot. Hindi alam ni Yin Si Chen na nasira ang sasakyan ni Guok Sixi na may dalang tela sa kalagitnaan ng daan. Habang hindi niya alam ang gagawin, buti na lang at ipinaalam ni Xiaoya kay Yin Si Chen. Nang dumating si Guok Sixi, nakita niyang tinutulungan siya ni Yin Si Chen sa paglilipat ng tela. Sa sandaling ito, naramdaman niyang gwapo at astig si Yin Si Chen. Sa bawat pagsubok, siya ang tumutulong. Upang pasalamatan si Yin Si Chen, espesyal na inimbitahan siya ni Guok Sixi na maghapunan. Laging nag-aalala si Yin Si Chen kay Guok Sixi at sa isang tingin pa lang ay napansin na niyang malungkot siya. Habang nag-uusap sila, nalaman niyang may problema sa relasyon ang mag-asawa. Sa pagkakita sa kalungkutan ni Guok Sixi, ipinangako ni Yin Si Chen na anuman ang maging desisyon ni Guok Sixi, susuportahan at poprotektahan niya ito. Ngunit sa kasamaang palad, walang nararamdaman si Guok Sixi para kay Yin Si Chen. Malungkot siyang uminom hanggang sa malasing. Sa huli, kinailangan siyang buhatin ni Yin Si Chen pauwi. Gusto kita, Yin Si Chen. Sa huli, gusto mo ba ako? Hindi niya alam na hindi siya ang tinutukoy ni Guok Sixi. Ngunit matigas pa ring sumagot si Yin Si Chen, gusto kitang labis. Kinabukasan pagkatapos niyang magising, biglang inatake si Guok Sixi ng lahat. Sinasabing ginaya niya ang disenyo ni Alex. Hindi namin ginaya. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Guok Sixi na pinuntahan siya ni Xi Wei pagkatapos ng masquerade ball. Humihingi ng tulong para sa isang panayam. Ngayon, kumakalat sa internet ang mga sinabi ni Guok Sixi noong araw na iyon. Kaya pala, lahat ito ay pandilin lang ni Xi Wei. Ngunit ano ang pakinabang nito para sa kanya? Sa sandaling ito, parang sasabog ang ulo ni Guok Sixi. Ang tanging paraan ngayon ay patunayan ang kanyang kawalang sala. Ngunit napakaraming komento, imposibleng sagutin lahat. Mabuti na lang at dumating si Yin Si Chen sa tamang oras. Sinabi niyang hindi angkop gawin ito ngayon, mas mabuting hintayin itong lumamig bago maglabas ng pahayag. Hindi nakinig si Guok Sixi. Ngunit gusto pa ring ipaliwanag ni Yin Si Chen ang nangyari sa party. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Guok Sixi ng pagkakataon at agad na umalis matapos magsalita. Hindi pa nalulutas ang problema at pagbalik ni Yin Si Chen, hindi siya makatulog. Hindi niya maiwasang buksan ang computer para tingnan. Patuloy pa rin ang pagsagot. Naglakas loob siyang sumigaw sa kanyang sariling tao. Hindi na niya kinaya at sumugod para tulungan si Guok Sixi. Nakita ni Guok Sixi na mayroong nagtatanggol sa kanya. Baka may fan din ako. Agad siyang nagpasalamat. Kinabukasan, paggising niya, mabilis na tumakbo si Yin Si Chen upang tingnan kung nakabalik na si Guok
Guksiksi. Ang resulta, hindi siya umuwi buong magdamag. Agad siyang nagtungo sa tindahan ni Guksiksi. Sa umaga pa lang, nakita na niya si In Si Chen doon. Nagalit si In Si Chen. Hindi ba abala si Mujang? Araw-araw na lang siyang nandito. Kalmadong sumagot si In Si Chen. Kaibigan ako ni Guksiksi at shareholder din ng tindahan na ito. Siyempre, may obligasyon akong tumulong kay Guksiksi dito. Gusto ko ring maging shareholder. Ito ang tindahan ko. Ako ang asawa niya. Sa nakitang tensyon sa hangin, agad na nagpaliwanag si In Si Chen. Hindi ito ang Aumen Group at hindi rin ito usaping pampamilya. Umaasa akong igagalang niya ang desisyon ni Guksiksi. Walang masabi si In Si Chen, kaya iniwan na lang niya ang inumin at umalis. Ngunit ayaw niyang umupo lang at hintayin matapos ang lahat. Kailangan niyang tulungan si Guksiksi na malutas ang kasalukuyang problema. Upang malaman niya na hindi lang ako mas gwapo kaysa kay In Si Chen, kundi mas marami rin akong pera kaysa sa kanya. Sinabi ng assistant sa kanya na lahat ng ito ay gawa ni Xiwei. Nang marinig ito, agad na pinuntahan ni In Si Chen si Xiwei. Walang maraming salita, direkta niya itong binalaan. Kung maglakas loob pa siyang saktan si Guksiksi, hindi na sila magiging magkaibigan. Mula pagkabata hanggang ngayon, gaano karaming taon na akong kasama mo? Hindi mo ba naiintindihan kung anong klaseng tao ako? Sa puntong ito, ayaw talagang umamin ni Xiwei at mariin na ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit matagal nang nakita ni In Si Chen ang tunay niyang kulay. Umaasa siyang matatapos na ang lahat dito. Ngunit mahigit 15 taon nang mahal ni Xiwei si In Si Chen. Paano niya ititigil ang lahat dahil lang sa ilang salita? Sa gabi, sinadya niyang uminom hanggang sa malasing, pagkatapos ay pinapatawag niya si Shangki kay In Si Chen. Gusto sanang bumalik ni In Si Chen sa tindahan ni Guksiksi. Ngunit ngayon ay napilitan siyang bumalik para hanapin si Xiwei. Si Xiwei, paano niya palalampasin ang ganitong magandang pagkakataon? Ginamit niya ang epekto ng alak upang umamin ng pag-ibig kay In Si Chen. Bakit mo naman babaliwalain ang lahat ng magagandang bagay na ibinigay ko sa iyo? Bakit ka nagpapanggap na hindi mo nakikita? Ngunit sa ngayon, si Guksiksi lang ang nasa puso ni In Si Chen. Hindi siya magbabago dahil dito. Agad siyang pumunta para hanapin si Guksiksi. Nang makita niya ang abalang hitsura ni Guksiksi, nagpa siya si In Si Chen na tumulong. Personal niyang isinuot ang formal na damit na idinisenyo ni Guksiksi at tinanggap ang panayam ng istasyon ng telebisyon. Mabilis na bumuti ang tindahan ni Guksiksi. Kasabay nito, tiningnan niya ang mensahe mula kay In Si Chen na nagpapaliwanag tungkol sa party. Kaya pala, mali pala ang pagkakaintindi niya kay In Si Chen sa lahat ng oras. Habang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay In Si Chen, bigla siyang lumitaw sa harap ni Guksiksi. Hindi na niya napigilan at agad siyang yumakap kay In Si Chen. Lahat ng bagay ay luminaw na. Ang hindi pagkakaunawaan nilang dalawa ay nalutas na at nagplano silang maghapunan ngayong gabi. Ngunit may bigla ang lakad si Guksiksi kaya kinailangan niyang kanselahin ang kanilang date. May mas importante pa ba kaysa sa pakikipag-date sa akin? Binigyan din nito ng pagkakataon si Xiwei. Dala niya ang paboritong steamed scallops with vermicelli ni In Si Chen. Pagkatapos ay nagsimula siyang ikwento ang kanilang mga alaala noong bata pa sila, umaasang mapapakilos niya si In Si Chen. Ngunit hindi inaasahan. Agad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Xiaoya na nagsasabing may nangyari sa bahay ni Guksiksi. Agad na iniwan ni In Si Chen si Xiwei. Salamat sa pagkain mo, ngunit huwag mo na itong dalhin sa susunod. Mariin siyang tumanggi. Pala, tinutulungan ni Guksiksi ang kanyang ina na harapin ang isang babaeng ahas. May asawa't anak na nga ang lalaki, inaagaw mo pa rin? Hindi ka pa ba nakakita ng lalaki? Galit na galit ang babaeng ahas at gusto niyang manakit. Buti na lang at napigilan siya ni In Si Chen sa tamang oras. Niyakap niya si Guksiksi at umalis, iniwan ang assistant upang ayusin ang problema. Gabi na nang ihatid niya ang mag-ina ni Guksiksi pa uwi. Gustong imbitahan ng biyenan si In Si Chen na manatili, ngunit nagmamadaling pinigilan siya ni Guksiksi. Sinabing maliit lang ang kanilang bahay at hindi sana isang dominanteng TE na tulad niya doon. Nararamdaman kong napakainit. Nainay, matutulog na lang ako kasama mo ngayong gabi. Nagpakasal na kami, kaya nga napilitan silang manatili sa iisang silid. Sinabihan siya ni Guksiksi na isuot ang kanyang pajama. Hindi lang iyon, gusto pa niyang kumuha ng litrato. Hindi pumayag si In Si Chen at pinilit si Guksiksi na burahin ang litrato. Ang resulta, hindi sinasadya silang natumba sa kama. Biglang bumalot ang katahimikan. Pwede mo ba akong halikan? Sa totoo lang, matagal nang may nararamdaman si Guksiksi para kay In Si Chen. Kinabukasan, inihatid niya ang kanyang asawa sa trabaho. Maaga pa lang, nakakita na sila ng isang mag-asawa na naghahalikan. Si In Si Chen, na nasa sasakyan na, ay biglang lumingon. Tingnan mo sila. Sa pagkakataong ito, hindi na nahiya si Guksiksi. Hinalikan niya ito. Nasubukan na ba ninyo ang ganitong paraan ng paghahatid sa asawa sa trabaho? Pinili ni In Si Chen ang pagkakataong ito pagkatapos ng trabaho para iayain siya sa Ferris wheel at doon umamin ng pag-ibig sa pinakamataas na punto. Gusto kita, ngunit hindi pa makasagot si Guksiksi. Hindi nagmadali si In Si Chen. Tutal, mahaba pa ang mga araw. Kapag dumating na ang swerte sa pag-ibig, hindi ito maiiwasan. Kinabukasan, inimbitahan ni In Si Chen si Guksiksi na magkita. Sinabi ni Guksiksi na siya si Nyanxi, na matagal na niyang gustong makilala. Hindi makapaniwala si Guksiksi. Ngunit mas ikinagulat niya ang pag-amin ng pag-ibig ni In Si Chen. Ikaw at si In Si Chen, alam kong hindi mo kailangang sagutin ako agad. Sa gabi ng kaarawan ko, ihintayin kita. Nagkataon naman na pag-uwi ni Guksiksi, nakita niya ang mensahe mula kay In Si Chen. Iayain din siya sa gabing iyon. Bukas yan ang kaarawan ko. Sana ay bigyan mo ako ng oras. Gayunpaman, sa daan patungo kay In Si Chen, nagkaroon ng traffic. Nag-aalala pa rin si In Si Chen na naghihintay. Hindi na makapaghintay si Guksiksi kaya bumaba siya sa sasakyan. Hindi inaasahan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit huli pa rin siya ng isang hakbang. Matagal na naghintay si In Si Chen. Hindi inaasahan, si Xiwei ang dumating. Siya, paanong nakapunta siya sa birthday party ni Guksiksi? Nagpumilit pa rin si Xiwei
na ipahayag ang kanyang damdamin kay Yin Si Chen. Sinisi niya si Guxixi sa pagnanakaw ng kanyang kaligayahan at pagsira sa kanyang buhay. Ngunit matagal nang nakita ni Yin Si Chen ang kanyang tunay na kulay. Direkta niyang sinabi na mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang minahal niya. Guxixi, gusto ko lang na maliitin mo siya. Gusto ko lang sirain ang kaarawan ni Guxixi. Si Wei, hindi niya inaasahang nakita na ni Yin Si Chen ang kanyang panlilinlang, kaya napilitan siyang umalis ng tahimik. Nang dumating si Guxixi sa hotel na basa sa ulan, ipinaalam sa kanya ng staff na matagal na siyang hinintay ni Iyin, ngunit dahil hindi siya dumating, umalis na ito. Habang nalulungkot si Guxixi, biglang may suminat. Pala, hindi umalis si Yin Si Chen, kundi naghihintay lang sa labas para sa kanya. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Guxixi ang kanyang damdamin. Tumakbo siya at hinalikan si Yin Si Chen. Sa sandaling ito, ang bawat isa ay nasa puso lang ng isa't isa. Maya-maya, sinabi rin ni Guxixi ang mga tinatago niya sa kanyang puso. Gusto kita. Alam mo ba? Ano ang alam ko? Alam kong gusto mo rin ako. Tunay ngang maganda ang pag-ibig na nagmumula sa dalawang panig. Formal na kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon. Ngunit kahit magaling si Yin Si Chen sa negosyo, wala siyang karanasan sa pag-ibig. Kaya humingi siya ng payo sa isang dalubhasa sa pag-ibig, si Xiang Ke, na ibinigay sa kanya ang kanyang T-Love notebook na inipon niya sa loob ng maraming taon. Binuksan ito ni Yin Si Chen at binasa ang nilalaman. Hindi nag-atubili, agad siyang kumilos. Una, yayain niya si Guxixi sa isang romantikong tanghalian. Sa gabi, manonood sila ng horror movie sa bahay. Dati, palaging nagkukwento ng multo si Xiaoya, kaya hindi ako nanonood ng pelikula. Nang marinig ni Yin Si Chen na takot sa multo si Guxixi, agad niyang sinamantala ang pagkakataon. Panahon na para ipakita ang aking pagiging maginoo. Ang resulta, si Guxixi ay nanood ng walang anumang reaksyon. Sa kabaligtaran, si Yin Si Chen ay sumigaw ng 7 beses sa takot, nanginginig pa nga. Sa pagkakita sa kanya ng ganoon, natawa ng malakas si Guxixi. Ngunit sa sumunod na segundo, sa takot, diretsong sumubsob si Yin Si Chen sa yakap ni Guxixi. Pinatay na lang ni Guxixi ang sihi. Sa pagkakataong ito, maganda. Si Yin Si Chen ay parang bata ngayon, hindi makatulog mag-isa. Hindi pa nakita ni Guxixi na ganoon siya. Hindi niya napigilan at humalik. Ang aksyon na ito ay agad na nagbigay ng motibasyon kay Yin Si Chen. Tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat ng nakakatakot na bagay. Sa wakas, naging tunay na mag-asawa sila. Iniwan pa nga ni Yin Si Chen ang kanyang trabaho sa kumpanya upang tulungan ang tindahan ni Guxixi. Hindi pa rin sumusuko si Wei. Muli, nagkunwari siyang mabait at pinuntahan si Guxixi. Humingi siya ng paumanhin. Nang makita niya ang pagmamahalan ng mag-asawa, lihim siyang sumumpa na anuman ang paraan, kukunin niya si Yin Si Chen. Pagbalik niya, pinuntahan agad ni Wei ang babaeng kinakasama ng ama ni Guxixi. Hindi mo ba gustong malaman ang tungkol kay Guxixi? Maaari kong sabihin sa iyo kapalit ng pera. Ibinigay niya kay Wei ang talaarawan ni Guxixi noong bata pa ito. Pagkatapos basahin ang nilalaman, isang nakakatakot na ideya ang biglang sumagi sa isip ni Wei. Alam ni Yin Si Chen na may pinagdadaanan si Guxixi. Upang makahanap siya ng inspirasyon sa disenyo, gumastos siya ng sariling pera para magdaos ng exhibition ng sining. Hindi inaasahan, nakita ni Wei ang dalawang taong magkasama. Paano niya papalampasin ang ganitong magandang pagkakataon? Agad siyang lumapit kay Yin Si Chen at isinabi sa kanya ang lahat ng nakita niya. Ang pangunahing layunin niya ay paghiwalayin ang dalawa. Sasamantalahin niya ang alitan para sumingit. Inakala niya na pagbalik ni Yin Si Chen, papagalitan niya si Guxixi, ngunit minamaliit niya ang damdamin ng dalawa. Nagpunta si Yin Si Chen para makipagkita kay Guxixi. Hindi lamang hindi nagalit, sa halip ay inaya pa siya sa amusement park. Ito ay isang kayamanan para sa iyong pagkamalikhain, mas epektibo kaysa sa isang art exhibition. Sobrang naantig si Guxixi. Nag-aksaya lang si Wei ng oras sa pagsira. Sa halip ay mas pinaglapit pa niya ang dalawa. Upang maiwasan si Wei, ipinagkatiwala niya sa kanyang assistant ang lahat ng gawain sa kumpanya para ayusin. Bakit hindi si Yin Si Chen mismo ang dumating? May ginagawa siya ngayon. Mas lalong nagselo si Wei. Gusto niyang ipahiya si Guxixi sa nalalapit na party. Kaya, kinopya niya ang lahat ng nilalaman ng diary sa isang is. Sa party, sinadya ni Wei na paalisin ang staff. Mauna ka nang gumawa ng iba. Iche-check ko kung may mali pa. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng ASB na inihanda niya kanina. Nang makita si Yin Si Chen at Guxixi na dumating, lihim na nagalak si Wei. Narito na ang ating misteryosong karakter. Hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, ang diary ni Guxixi ay lumabas sa malaking screen. Nagkagulo ang lahat ng bisita sa pagtatalo. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa diary na iyan. Nakakasira talaga ng moral. Sa sandaling ito, nagpakita si Wei ng mayabang na mukha. Nang makita ito ni Yin Si Chen, agad niya itong pinigilan at inutusan ang staff na patayin agad. Sa sandaling ito, tulala si Guxixi at hindi alam ang gagawin. Ang mga masasakit na salita ng lahat ay nagpahirap sa kanya na makayanan. Pagkatapos ayusin ni Yin Si Chen ang lahat, agad niyang yakap si Guxixi. Binigyan siya ng ganap na seguridad. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Guxixi at sabay silang umakyat sa entablado upang ipahayag sa lahat ng naroroon. Hindi siya impostor. Siya ang babaeng gustong protektahan ni Yin Si Chen habang buhay at kusa pa siyang hinalikan mismo sa lugar na iyon. Nang makita ito ni Wei, nagalit siya. Nagtanong ang lahat ng reporter kung ano talaga ang pagkatao ni Guxixi. Tiningnan ni Si Chen ang mukha niya at sinabi sa lahat, ang tunay na pagkatao ni Guxixi ay ang asawa ni Yin Si Chen. Ako ang Madam President ng Weimon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis na sila ni Guxixi. Nagbabakasyon sa ibang bansa ang ina ni Si Chen. Ngayon niya lang nalaman na ikinasal na ang anak niya. Wala na siyang ganang magpahinga ngayon. Kailangan niyang bumalik sa bansa agad para
tingnan kung anong klaseng tao ang manugang niya na dahilan para ipagtanggol siya ng anak niya ng ganoon. Bumaliksik si Wei sa kumpanya. Nakita niya ang lahat ng mga larawan nilang dalawa sa bulletin board. Hindi niya inaasahan na ang plano na masusing inihanda niya ay magiging pabor kay Guksiksi. Gustong-gusto ng sumabog ni Tang Yijing sa galit. Pagkatapos ng insidenteng ito, mas naging malalim ang pag-unawa at pagmamahala ni Guksiksi at Yin Si Chen. Sumayaw silang dalawa upang ipagdiwang ang kanilang pag-ibig. Habang masaya sila, biglang tumawag ang ina ni Yin Si Chen. Umuwi na siya. Ito ang nakapagulat kay Guksiksi. Malapit nang makilala ng manugang ang kanyang biyenan. Upang matanggap siya, nagsimula si Guksiksi ng isang plano sa pagbaba ng timbang. Kumakain lang siya ng kaunti sa umaga. Hindi makapaniwala ang lolo sa kanyang mga mata. Lihim mo bang ipinagpalit ang aking apong babae? Siya pa rin si Guksiksi na dati. Ang sumunod na pangyayari ay mas ingrande pa. Narinig ni Guksiksi na gusto ng kanyang biyenan ang golf, kaya't masigasig siyang nagsanay. Gaano man siya kapagod, hindi siya huminto. Hindi na talaga matiis ni Yin Si Chen ang makita iyon, kaya't hinila niya si Guksiksi palayo roon. Hindi niya magawang makita si Guksiksi na gumagawa ng isang bagay na ayaw niya. Kaya't dinala niya ito upang kumain ng inihaw na karne at pinili pa ang pinakamaanghang na gusto ni Guksiksi. Pagkatapos ay inaliw niya ito, sinabi na hindi na kailangang baguhin ni Guksiksi ang kanyang sarili para kanino man. Sa totoo lang, iniisip ni Guksiksi si Yin Si Chen. Kung ayaw sa kanya ng ina ni Yin Si Chen, mas magiging mahirap para kay Yin Si Chen na nasa gitna. Ngunit tiniyak ni Yin Si Chen na tiyak na gagawin niyang magustuhan siya ng kanyang ina. Matapos marinig iyon, masayang kumain si Guksiksi ng inihaw na pakpak ng manok. Kinabukasan, dumating na ang biyenan. Ang tindig niya ay lubos na ikinatakot ni Guksiksi. Tinitigan siya nito kaya dali-dali siyang umatras. Mabilis na niyakap ni Yin Si Chen ang kanyang ina, pagkatapos ay ginamit ang dahilan ng pagkain upang maibsan ang awkwardness. Nahiyang gumawa si Guksiksi ng beef steak para sa kanya. Tinikman ng biyenan at naramdaman na ayos lang ito, kaya't lihim siyang binigyan ng puntos. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw si Tang Yijing. Dahil hindi niya malapitan si Yin Si Chen, lumipat siya sa ina nito. Sa paulit-ulit na pagsasalita, sinabi niya na hindi maganda si Guksiksi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtiis si Guksiksi. Sa bawat pag-urong niya, lalong naging sobra-sobra si Tang Yijing. Kaya't inanyayahan ni Guksiksi ang kanyang biyenan na bumisita sa kanyang tindahan. Karaniwan ay napakabisi niya, kaya't marahil ay wala siyang oras. Subalit, sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, okay lang, tutal malaya ako ngayong hapon, maaari akong mamasyal. Ang sampal na ito ay napakabilis dumating. Sinabi pa ng biyenan kay Tang Yijing na sumama. Mabilis na dumating ang tatlo sa tindahan ni Guksiksi. Pagkatapos magbati, nakita ni Xiaoya na naroon din si Tang Yijing. Tiyak na wala itong magandang intensyon. Agad na sinabihan ni Guksiksi si Xiaoya na kunin ang damit na dinisenyo niya para sa kanyang biyenan. Matalino si Xiaoya at alam niyang magsasabuatan si Tang Yijing, kaya't sinadya niyang kunin ang damit na katabi nito. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang mga bagay tulad ng naisip niya. Pagkatapos makita ang damit, agad na pinuna ni Tang Yijing ang disenyo, sinasabing hindi ito maganda. Paano magiging karapat-dapat ang ganitong pananamit sa tindig ng ginang? Dali-dali namang ipinaliwanag ni Xiaoya na nagkamali siya ng kuha. Pagkatapos, sinabi niyang ito ang damit na isinuot ni Tang Yijing sa party noong nakaraang araw. Nakita ni Guksiksi na hindi ito bagay kaya't binili niya ito upang ayusin ng kaunti at ibigay kay Tang Yijing. Napakabuting ginawa mo, Guksiksi. Ito ang damit na personal niyang pinili. Wala nang mukhang maiharap si Tang Yijing, kaya't sinabi niyang may kailangan siyang gawin at umalis. Sa puntong ito, masayang kinuha ni Xiaoya ang damit na dinisenyo ni Guksiksi. Lubos na nasiyahan ang biyenan matapos makita ito at lihim na nagbigay ng puntos kay Guksiksi. Kinabukasan, isinuot niya ang damit na iyon at isinama si Guksiksi upang makilala ang kanyang grupo ng mga kaibigan at kamag-anak. Sinabi pa niyang ang damit na suot niya ay personal na dinisenyo ng kanyang manugang. Narinig ng ilan na si Guksiksi ay isang taga-disenyo, kaya tinanong nila kung anong universidad ang pinasukan niya. Jiangbi University of Design po. May ganoon palang universidad sa Jiangbi. Nakita nila na hindi ito sikat na universidad. Sa kanilang mga bibig ay magagalang ang mga salita, ngunit sa kanilang puso ay matagal na nilang hinamak si Guksiksi. Ito ang nakapagpaparamdam sa kanya ng kaunting pagkadiskomportable. Pakiramdam na masyadong malaki ang agwat sa pagitan niya at ni Yin Si Chen. Pinayuhan siya ng biyenan na kung nagpakasal na siya kay Yin Si Chen, kailangan niyang matutong umangkok upang maging karapat-dapat sa si. Kinagabihan, pinag-usapan ni Guksiksi at Yin Si Chen at nagpasya si Guksiksi na mag-aral sa ibang bansa sa loob ng 3 buwan upang mapahusay ang kanyang kakayahan. Gaano katagal? 3 buwan? Napakatagal niyan, hinding-hindi. Subalit, agad niya itong tinanggihan. Hindi matiis ni Yin Si Chen na malayo sa kanyang asawa at bukod pa rito, 3 buwan pa bago umalis si Guksiksi. Samantalahin ang kanyang pagkawala ng pansin, direktang itinago ni Yin Si Chen ang kanyang e-card. Pagkatapos, nagkunwari siyang may matinding pananakit ng ulo at sinabi kay Guksiksi na bilisan ang pagmasahe sa kanya. Hindi inaasahan ni Guksiksi na matagal na niyang nakita ang kanyang panlilinlang. Habang minamasahe, sinamantala niya ang pagkakataong halikan siya. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong lihim na kunin muli ang e-card na itinago ni Yin Si Chen sa ilalim ng unan. Guksiksi, gumamit ka ng beauty trap. Alam kong nagpaplano ka. Nang makita niyang nabunyag ang kanyang mga plano, wala na siyang magawa. Kailangan lang niyang suriin ang bawat damit na dala niya. Pagkatapos, pinili niya ang lahat ng mga damit na parehong sexing at nagpapakita ng bala. Hindi lamang siya naghanda ng mga damit na panloob na mailarawan nilang dalawa, gumawa pa siya ng larawan ng kanilang paghahalikan. Ang pangunahing layunin ay ipaalam sa lahat.
Si Guxixi ay may-ari na, ngunit ang mga damit na ito ay pawang dinisenyo niya, kaya't kailangan niyang dalhin ang mga ito. Pagkatapos marinig iyon, nagalit agad si Yin Sichen tulad ng isang bata. Dahil malapit na siyang umalis, ayaw ni Guxixi na magalit siya, kaya't kusa siyang nagbigay ng gantimpala kay Yin Sichen. Kinabukasan, natuklasan ni Yin Sichen na wala na ang kanyang asawa. Nag-iwan lang siya ng isang sulat na nagsasaad na magkikita sila muli pagkatapos ng 3 buwan. Mabilis na tumakbo si Yin Sichen sa tindahan, tumingin sa paligid ngunit hindi makita si Guxixi. Sinabi ni Xiaoya na nakasakay na siya sa eroplano, ngunit hindi naniwala si Yin Sichen. Patuloy siyang sumisigaw ng kanyang pangalan, Guxixi, lumabas ka. Nakita ni Xiaoya ang malungkot na mukha ni Yin Sichen, nag-training lang siya. Hindi naman ibig sabihin na hindi na siya babalik. Sa gayon, hindi mali ang sinabi niya. Ngunit kung wala si Guxixi sa tabi niya, hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Sinabi ng assistant, kung namimiss mo si Guxixi, puntahan mo siya. Gaano pa lang ba katagal? 8 oras pa lang at hahanapin ko na siya. Kung pupuntahan ko siya, guguho ang imahe ko bilang isang dominanteng si. Paano ako makakakuha ng kontrol sa bahay pagkatapos nito? Kanina lang ay matigas pa ang ulo niya, ngunit wala pang 1 oras ay hindi na siya nakatiis. Agad siyang lumipad upang makita siya. Ang resulta, pagdating niya ay nakita niya ang isang eksena na ikinabahala ni Yin Sichen. Narito rin ang karibal niya sa pag-ibig na si Zixin. Kaya't lihim siyang sumunod sa 2 hanggang sa hotel dahil sa takot na matuklasan. Nang tanungin ng waiter kung ano ang orderin niya, sinabi ni Yin Sichen na dahan-dahan siyang pipili. Naku, sir, baliktad po ang menu ninyo. Nakakahiya talaga. Pagkatapos, tinawag niya muli ang waiter at may sinabi dito. Maya-maya lang, nagdala ang waiter ng pagkain sa mesa ni Guxixi. Nakita ni Zixin ang pagkain hindi niya in-order at sinabi ng waiter na ito ay libreng regalo. Bilisan mo at tikman ang sorpresang inihanda ko para sa iyo. Ang resulta, pagkakagat pa lang, naramdaman agad ni Zixin ang tindi ng anghang. Sa tabi niya, tuwang-tuwang tumawa si Yin Sichen. Nang makita ito ni Guxixi, mabilis niyang pinalitan ang kanyang plato kay Zixin. Hindi makapaniwala si Yin Sichen at agad na inalis ang kanyang salamin. Nang makita niyang kinakain ni Guxixi ang pagkain ng kanyang karibal, ang ngiti ni Yin Sichen na kanina ay abot tenga ay biglang nawala. Hindi na siya makangiti ngayon. Naramdaman niyang hindi ito tama, kaya't agad siyang pumunta upang hanapin ang prinsipal ng paaralan ni Guxixi at nagmungkahi na maging tagapayo. Kaya, direktang binago niya ang kanyang English name at naging personal na guro ni Guxixi. Tunay ngang sikat na paaralan ito, hindi pa nagsisimula ang klase ay naroon na agad ang guro. Hindi alam ni Guxixi ang nangyayari. Patuloy siyang pinupuri ang paaralan, sinasabing napakabuti nito. Nagsisisi si Yin Sichen na pumayag siyang mag-train si Guxixi dito. Ngayon ay labis siyang nasasaktan. Nagising si Guxixi at nakita ang almusal sa gilid ng kama. Akala niya ay si Zixin ang bumili para sa kanya. Hindi ba ikaw ang bumili ng almusal? Nang makita ni Zixin ang soy milk at youtiao, naisip niyang tiyak na dumating si Yin Sichen. Upang mapilit siyang magpakita, sinadya ni Zixin na yayain si Guxixi na kumain at para makita rin ni Yin Sichen. Hindi inaasahang talagang gumana ang taktikang ito. Hindi na nakatiis si Yin Sichen ang nagtatago sa isang sulok. Habang masaya silang kumakain, ginamit niya ang kanyang pagiging guro upang magpadala ng mensahe kay Guxixi. Sinasabing bumalik agad. Dali-daling hinila ni Yin Sichen ang isang sanitation worker at sinabi sa kanya na magpanggap na siya. Mabilis na tumakbo si Guxixi para makahabol sa oras. Ikaw ba si Ingrid Zoro? Sabi niya. Siya nga. Ang gulo-gulong pananalita ng sanitation worker ay nagpataas ng pagdududa kay Guxixi. Pagkatapos, agad niyang nakilala ang suit na suot ng lalaki na isang limitadong edisyon ng high-end suit ni Yin Sichen. Agad siyang nakaisip ng plano. Pagkabalik, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang tagapayo. Iniimbitahan itong magtanghalian kinabukasan upang magpasalamat. Ngunit kung pupuntahan niya si Yin Sichen, maaga o huli ay matutuklasan siya. Mas mabuting maging tapat mula sa simula. Nang dumating si Yin Sichen sa hotel, "Hello, Jim Ezoro." Akala ni Guxixi na maaga pa siyang nakarating sa hotel. Ngayon, kailangan na lang niyang sumunod at umuwi. Patuloy niyang pinigilan ang kanyang pangulila sa minamahal. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 buwan. Nagkita sila at agad na naghalikan ng buong pagmamahal. Sa kasagsagan ng kanilang pagmamahalan, biglang bumukas ang ilaw. Naghihintay ang lahat upang batiin si Guxixi. Napakahihiya ng atmosfera na ito. "Ma, pa, bakit gising pa kayo?" "Tama, gusto naming magdaos ng welcome party para sa inyong dalawa." Nakita ng biyenan na hindi maganda ang sitwasyon at dali-daling sinabi sa dalawa na magpahinga muna. Hindi pa huli ang lahat para sa welcome party bukas. Ngunit pagdating nila sa kwarto, patuloy pa rin si Guxixi sa pag-aayos ng kanyang mga gamit at ayaw matulog. Ngunit hindi na makapaghihintay si Yin Sichen, dumiretso na tayo sa pangunahing punto. Tunay ngang bagong kasal, palaging gusto lang magpakasasa sa pag-ibig. Si Tang Yijing, sa kabilang banda, ay gusto ring gamitin ang pagkakataon ng pakikipagtulungan upang makita si Yin Sichen, ngunit pinigilan siya ng biyenan. Kinuha pa nito ang isang business card at sinabi sa kanya, ang kumpanyang ito ay mas mahusay kaysa sa omen ni Yin Sichen. Maaari mo silang hanapin para makipagtulungan, tiyak na walang problema. Nakangiti si Tang Yijing na nagpasalamat sa harapan, ngunit pagka-uwi ay agad siyang nagbago ng saloobin. "Dati, masyado akong tanga, kaya hinayaan kong isipin ninyo na dumarating ako kapag tinawag at umaalis kapag sinabi. Hindi na mangyayari iyon sa hinaharap." Kinaumagahan, sinabi ni Yin Sichen sa kanyang assistant na hanapin ang key footage mula sa party. Pagkatapos panoorin, nalaman niyang si Tang Yijing na naman ang gumawa ng kaguluhan. Ngunit ang mahalagang bagay sa ngayon
ngayon ay kailangan niyang kanselahin muna ang kontrata kay Guxixi. Gayunpaman, bago pa man niya ito mahawakan, lumitaw na naman si Tang Yijing. Dali-dali namang itinago ni Yin Sichen ang kanilang kontrata. Nang makita niyang papalapit si Tang Yijing, agad niyang tinanong tungkol sa insidente sa fashion event. Sino ang kinasama mo sa pakikipagtulungan? Ano pa ang inihayag niya sa iyo? Ngunit patuloy pa ring itinanggi ni Tang Yijing ang pakikipagtulungan sa sinuman. Kailangan lang ni Yin Sichen na ilabas ang ebidensya para makita niya. Matapos makita, gusto pa ring ipagtanggol ni Tang Yijing ang sarili. Ginawa ko lang iyon para ilantad ang tunay na mukha ni Guxixi. Siya ay isang manloloko. Nagpakasal siya kay Yin Sichen para lang sa pera. Hindi siya karapat-dapat sa iyong kabutihan. Naniwala si Yin Sichen na hindi ganoong uri ng tao si Guxixi. Samantala, binalaan niya si Tang Yijing na kung magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon, tiyak na pagbabayarin niya ito ng mahal. Nang makitang umalis si Yin Sichen, mabilis na hinawakan ni Tang Yijing ang kanyang kamay, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit itinulak siya ni Yin Sichen. Gayunpaman, hindi sinasadyang natuklasan niya ang kontrata sa kasal na itinago ni Yin Sichen sa ilalim. Hindi niya inaasahan na peke ang kasal ng dalawa. Agad siyang nakaisip ng paghihiganti. Kaya, tinawagan niya agad ang isang reporter at gustong ilantad ang insidente. Ang presidente ng Oymon, dahil sa pakikipagtulungan, ay gumawa ng isang kontrata sa kasal. Sapat na ba ang balitang ito upang sumabog? Hindi alam ng dalawa ang nangyayari at kumakain pa rin, naghahanda para sa isang romantikong tanghalian. Ang resulta, bago pa man sila makalabas ng pinto, napalibutan na sila ng isang grupo ng mga reporter. Bakit kayo nagpakasal? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Isang serye ng hindi inaasahang tanong. Kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin. Buti na lang at lumabas si Chuyan at ang kanyang kasintahan para tulungan sila. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataong tumakas. Pagkatapos kumalma ni Yin Sichen, nakita niyang kumalat sa internet ang balita tungkol sa kanilang marriage contract. Hula niya na si Suksira na naman ang may gawa nito. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Bumaba ng husto ang presyo ng stock ng kumpanya. Ang paglutas nito ang pinakamahalagang bagay. Tiniyak din ni Guxixi na susuportahan niya ang lahat ng bagay kasama siya. Nangako rin si Yin Sichen na hindi niya hahayaang masaktan si Guxixi. Tunay na matibay ang samahan nilang mag-asawa. Ngunit kailangan pa ring ipagpatuloy ang trabaho. Mabilis na bumalik si Yin Sichen upang asikasuhin ang mga gawain ng kumpanya. Samantala, bumalik si Guxixi sa tindahan para magtrabaho. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ng isang grupo ng mga tao. Binato nila si Guxixi ng mga itlog at pagkain. Buti na lang at dumating si Mujang sa tamang oras para protektahan siya. Sa kabilang banda, hindi rin naging maayos ang sitwasyon ni Yin Sichen. Hiningi ng mga shareholder na papanagutin siya. Kung hindi dahil sa kasal-kasalan, hindi sana bababa ng husto ang presyo ng stock. Ngayon, ang tanging paraan para makabawi ay ang mapatawad ni Alex. Ngunit nag-aalangan si Alex na sumagot. Sinamantala ng mga shareholder ang pagkakataong iyon para sabihan si Yin Sichen na pansamantalang ihinto ang trabaho sa loob ng 15 araw. Sa ganoong paraan, natapos ang pagpupulong. Sa sandaling iyon, ipinaalam din ng assistant na may nangyari kay Guxixi. Dali-daling tumakbo si Yin Sichen para hanapin siya. Napanatag siya nang makita niyang ligtas pa rin ang kanyang asawa at pinasalamatan din niya si Mujang sa pagtulong. Hindi na pinansin ni Yin Sichen ang pressure sa kumpanya at dinala pa rin si Guxixi sa labas para magpalamig para makalimutan niya ang lahat ng kasalukuyang problema. Kinaumagahan, dahil sa takot na masaktan muli si Guxixi, naghanda ang lola ng payong at naghanda rin ang biyena ng baseball bat para sa kanya, ngunit tinanggihan ito ni Guxixi. Hindi niya inaasahan na magkakaroon niya ng problema ngayong gabi. Habang kinakandado niya ang pinto, biglang mailumitaw na misteryosong tao sa likuran niya, dahan-dahang lumalapit na maihawak na kutsilyo. Sa pagkakataong ito, malapit nang mapahamak si Guxixi. Wala na siyang kakayahang lumaban. Sa kritikal na sandali, dumating sina Yin Sichen at ang assistant sa tamang oras. Buong pagkatakot na niyakap ni Guxixi si Yin Sichen. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Yin Sichen na mabilis na ayusin ang bagay na ito. Ayaw na niyang makitang muling nasa panganib si Guxixi. Si Suksiran, sa kabilang banda, ay walang balak na ihinto ang paghihiganti sa kanila. Narinig niyang sinuspinde si Yin Sichen. Upang maranasan ni Yin Sichen ang kanyang sakit, nagpa siya si Suksiran na dagdagan pa ang pahirap kay Yin Sichen. Upang mapanatili ang kanyang kasalukuyang posisyon, patuloy niyang nilapitan ang mga shareholder ng kumpanya, umaasa na iboboto siya sa darating na pulong. Ngunit agad siyang tinanggihan at hindi binigyan ng pagkakataong pag-usapan pa ito. Pagkatapos, nakita ni Yin Sichen na naroon din si Suksiran. Sa pagkakataong ito, naintindihan na niya ang lahat. Malakas na ipinaliwanag ni Suksiran na nagkataon lang, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Yin Sichen. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon na pumili. Basta't iwanan mo si Guxixi, tutulungan kitang makuha ang pagpayag ni na Alex at Enis Yang. Naglakas loob siyang takutin siya, ngunit minamaliit ni Suksiran ang kanilang pagmamahalan. Kahit mawala ang lahat kay Yin Sichen, hindi niya hihiwalayan si Guxixi. Kahit wala si Guxixi, hindi tayo makakakuha ng suporta mula sa mga shareholder. Ang tanging paraan ngayon ay puntahan mismo si Alex. Kaya naman, magkasama silang pumunta sa Milan. Sinabi ng sekretarya sa kanila na sa gabing iyon, dadalo si Alex sa isang party. Sa gabay ni Guxixi, ang dalawang walang imbitasyon ay nagpanggap na sikat na artista at matagumpay na nakapasok sa party. Sino sila? Mukhang malalaking bituin sila. Sa wakas ay nakilala ni Yin Sichen si Alex. Tungkol sa marriage contract, alam ko ang gusto mong sabihin, ngunit hindi matanggap ni Alex ang pagiging niloko. Kahit iginiit ni Yin Sichen na mahal niya si Guxixi, lahat ay dahil
sa disenyo ni Alex at sa huli ay tiyak na magugustuhan ng maraming tao ang gawa ni Alex. Sa huli ay nakatanggap pa rin siya ng dalawang salitang, pasensya na. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpumilit pa si In Si Chen. Pagbalik nila, naintindihan din nila na nagawa na nila ang lahat ng magagawa at anuman ang kalalabasan, malugod nilang tatanggapin ito. Sapat na ang makasama lang ang isa't isa. Dumating ang susunod na shareholder meeting. Patuloy na umunlad ang sitwasyon sa direksyong hinulaan ni In Si Chen. 2 boto lang ang pumayag na ipagpatuloy siya bilang presidente, habang 3 boto ang tumangging suportahan si In Si Chen sa posisyong ito. Ang resulta ay halata na. Nang ipahayag ng mga direktor ang kanyang pagtanggal, biglang dumating si Alex sa pulong na nagbalik ng kumpiyansa kay In Si Chen. Nagpasya rin si Alex na ibigay ang kanyang boto para sa kanya. Hindi inaasahan, nagpatuloy si In Si Chen bilang presidente ng Weimon. Sa totoo lang, ang biglaang desisyon ni Alex na suportahan siya ay dahil kay Guxixi. Nagpadala siya ng email kay Alex at bawat salita doon ay napakatapat. Dahil doon ay nag-alinlangan si Alex, kaya nagbago siya ng isip. Ngayong naayos na ang problema ng kumpanya, dapat na ring isipin ng dalawa ang kasal. Ginawa ni In Si Chen ang 2 tiket sa concert ng paboritong banda ni Xiaoya para suhulan siya at tanungin kung paano gustong mag-propose kay Guxixi. Pagkatapos, sinabi ni Xiaoya sa kanya na ang paboritong banda ni Guxixi ay nagkataong nakaschedule na sa kanya. Magbabayad ako ng dagdag sa inyo. Akala mo ba ang pera ang solusyon? Paano kung doblehin ko ang halaga ng ibabayad niya? Subukan mong kalabanin ako. Matagal silang nagtalo hanggang sa nagpasya ang banda na huwag nang tumugtog. Sa wakas, nagpasya na rin si Suksira na isuko si In Si Chen. Nagpunta siya para hanapin si Guxixi at sinabi na aalis na siya dahil naintindihan na niya na gaano man siya magsumikap, hindi na babalik si In Si Chen sa tabi niya. Taos puso ring binati ni Guxixi na sana ay makahanap siya ng taong magmamahal sa kanya sa lalong madaling panahon. 1 buwan pagkatapos, nagkaroon si Guxixi ng fashion show niya. Dumalo rin si Alex, pati na rin ang nanay, tatay, at lola ni In Si Chen para suportahan siya. Pagkatapos maipakita ang lahat ng damit, ang susunod ay ang pinakamagandang bahagi. Suot ni Guxixi ang wedding gown na Merry Meet na dinisenyo ni Alex. Sa ilalim ng nagliliwanag na ilaw, ang buong katawan niya ay nagliliwanag sa kalinisan. Dahan-dahan siyang lumakad sa runway. Hindi kumurap si In Si Chen. Hindi niya inaasahan na si Guxixi ang magpo-propose sa kanya. In Si Chen, gusto mo bang samahan ako sa buong buhay ko? Dahan-dahang lumapit si In Si Chen sa kanya. Inilabas ang singsing na inihanda niya at binigkas ang kanyang mga panata kay Guxixi. Sa dami ng pinagdaanan nilang pagsubok, sa wakas ay naging masaya rin silang dalawa.